At of course, grabe naman yung mga testimony, yung mga sharing naman na ginawa. Yung iba tuloy natatakot na, 'di ba? Parang feeling no, no? Ano kaya meron dito? Na curious. Actually sila curious lang din. Huwag ka mag-alala kaibigan, ganun din nung sumali ka, no? Nung sumali ka sa network marketing, curious ka lang naman talaga eh. Ano kaya meron diyan? Totoo kaya mangyayari sa akin 'yan? Yung mga nakikita ko na numero at nakikita ko mga bilog-bilog, mangyayari kaya sa akin? Yung kotse kaya na nakita ko, na nahimas ko, tinuro ko, yung mga testimonies kaya na na-share ay mangyayari kaya sa akin. Lahat ay tinatawag na curiosity. Saan ba nagsimulang kasalanan ni Eva? Sa curiosity. Tama, tama. So, hopefully, alive and energized tayo, di ba? So, we will have a concert today. Napakaganda ng hapon, ang dami natin. We have a 60 right now. At I promise, of course, nandito ako bilang lingkod, hindi po bilang CEO ng kumpanya, kundi mag-uusap tayo bilang upline. Kaya yung nakalagay po ay upline Charles, hindi po CEO. Okay? So, sa mga nandyan, focus lang, fasten your seatbelt. Okay? Alam nyo naman, pinost ko naman, this is a real talk, usapang seryoso. So, of course, tabi-tabi po sa lahat, kung may mga bago pong mga first time dito at may mga, may mga iba na pumasok din dito na mga na-invite. So, kailangan nyo ito matutunan, kaibigan. Very important. I know na marami pong training kami na ginawa. NDO, kailangan nyo yan. Pagkain yan. One-on-one training, okay yan. Proven yan, okay? Pero, ang punto ko, even sa akin na lang, no? Sa dami ng training ko na ginawa ng mga series, I know na yung iba na lito. Saan ba talaga? Ano ba talagang tama? Tama? So, in this training series, na yung mga temperature nyo, okay? Yung mga temperature nyo, naghihingalo. Okay? Kailangan, aside doon, ang goal ko is, hindi para i-revive. Para hindi tayo magsasayangan ng oras. Okay? Kung sino yung desidido at seryoso, at kung anong party meron ka. Kasi magkaiba po yung distributor sa leader. But I know, lahat po ay nangangarap magka-resulta. Lahat mangangarap magka-kotse. So, bakit ba yung iba yumaman? Bakit ba ikaw hindi? Bakit ba ikaw ay hanggang ngayon di mo pa rin makuha yung tamang timpla? Kasi yung napermahan mong application form ay hanggang ngayon bitbit mo pa rin. So guys, tabi-tabi po. Ito usapang mag-apply. Okay, bubuksan natin. Again, this is the blueprint to success. Ito yung blueprint na ginawa ko na hindi lang to nanggaling sa akin. Ito ay nanggaling sa mentor na handler ko, the Francis Miguel. Yun yung nag-mentor din kay Jun K. Siya yung gumawa ng NDO na ginagamit ng lahat, yun yung legacy niya. And of course, kaibigan, naniniwala na malaki ang kumpiyansa ko with this concept of teaching, with this concept of doctrine. Pag na-adapt nyo, kaibigan, yung resulta na nangyari sa akin magka-resulta at makukuha nyo talaga. Kasi, di ba, sad to say, marami pong nagkakotse, marami naman nagkaroon ng income. Pero tandaan nyo yung rate na tinatawag. Okay? Pag sumali sa networking, tandaan nyo to. Out of 100%. Okay, o sa 10 na sumali, 100% na sumali, kaibigan. Sa totoo lang, 70% failure yan. Ako na nagsasabi. Yan ang batting average. And only 20% ang kumita. Kumita at 10% lang ang yumaman. Sa 10%, 5% lang doon, yung talagang may blueprint na hawak. Yung 5% yun yung tsamba na tinatawag. At huwag mo pangarapin yung tsamba. Kasi nga, sa statistic, lahat ng mga nanalo sa loto na tsumamba, diba? Lalo na pag mga mahirap, bumabalik sa hirap. Okay? Pero ibig sabihin, pag alam mo yung blueprint na tinatawag, ano ba itong blueprint na tinatawag? Diba? Ito ay ginagamit na. Pag nagpatayo ka ng bahay ay may blueprint. Hindi pwedeng uunahin mo yung bubong, diba? Na wala pong haligi. Hindi pwedeng uunahin mo yung tiles na walang haligi. At may paghukay. Yung puno, hindi mo pwede gagawing furniture habang nakatayo ang puno. So, papabagsakin mo yon, hahatiin yon bago pupormahin. Lahat ng bagay, kaibigan, tandaan mo to, walang tsamba, may science. So, bago mag-proceed sa science, babalikan muna natin yung history. Okay? Kailangan may history para makuha mo. So, yung magiging topic lang naman natin, 4 lang naman, no? Na topic na hagipin natin. History, science, mathematics, and of course, the language. So, of communication. Very important yon. So, itong tatlo, itong medyo natatamaan natin. Okay? But, again, katok-katok po muna. Kung ako tatanungin nyo, with this kind of industry, I started
2001, 2 dekada na po ako sa industry, di ba? Hindi po sumuko ang inyong lingkod, kaya nakuha ko yung success. So, kung ako tatanungin nyo, ito ba yung teaching ko at doctrine ko ay proven and tested, sasabihin ko sa'yo ng walang kakurap-kurap, yes! 101% totoo, hindi nagsisinungaling dahil may science. Okay? Pero dalawa. Bakit may pero? Pwedeng totoo na mangyari sa'yo yung tinuro ko kung susundin mo. Pwedeng hindi rin mangyari sa'yo kung ma-entertain ka lang at hindi mo siya i-apply. Tama? Nakuha nyo? So, ibig sabihin, kung ano man yung mga nasa isip nyo, bakit may mga tao nakadikit sa'yo? Bakit hindi naman talaga nagiging successful? Okay? So guys, yung apply nyo, pasalamatan nyo yun. Sila yung nagdala. Ang tawag doon, pinasok kayo sa hospital. Okay? Pagpasok nyo sa hospital, ano po ang unang mag-aasikaso? Nurse. Yung apply nyo, sila yung nurse. Tandaan nyo yan. At nandito ako ngayong hapon para magiging doktor nyo sa buhay. Operahan natin, tatanggalin natin, i-check natin yung temperature nyo, aalamin natin, i-diagnose natin sa pamamagitan ng training, kaibigan, kung ano talagang gusto mong mangyari sa buhay. Okay? Dahil ang prinsipal ng buhay ay oras, at ang oras, kaibigan, ay mahalaga. At lahat ang oras, kaibigan, yun ang isang bagay na hindi natin matalo-talo. Tandaan nyo yan, kaibigan. Pag lumipas yan, wala na. Parang kailan lang. Diba? Naglalaro lang ako sa networking. Right now, 38 years old na ako. Life begins at 38. So, career na ang tawag ko dito. Sa tinatayuan ko dito ngayon. So, ibig sabihin, ang punto ko, mga kapatid, mga kaibigan, okay? Sa eskwelahan, kung ibabalik natin, may estudyante at teacher. Tama? So, ibig sabihin, sa eskwelahan, may rules na tinatawag. At may sistema na tinatawag. Na pag hindi mo sinunod, no choice ka, ibabagsak ka. Okay? Hindi ako nandito para personalin kayo o matatamaan kayo. Pag may natamaan, tandaan nyo, 61 tayo na nandito. Hindi ko kayo tatamaan, kaibigan, para saktan, kundi para itama ang mga mali. Guys, gusto namin makatawid. Pero kung titingnan mo, walang practice ang nangyari. Nung nadismaya, nasaktan, nalaglag. Pati yung upline, sinisi. Yung kumpanya kasi. Okay? Let's facing the reality. Mag-uusap tayo ng realidad ngayong hapon. At sa 3 days na to, na revival and transformation natin, na ang goal ko, kaibigan, ay makuha natin yung momentum. Okay? Paano ba makuha yung momentum na tinatawag? Paano ba ang mga kumpanya nag-momentum? Paano ba nag-momentum si Forever Living? Paano ba nag-momentum si DXL? Paano ba nag-momentum ang mga kumpanya na mga malalaki like AIM, pinanggalingan namin? Lahat, Uno, lahat. Di ba na makikita nyo na mga nag-ingay? Okay? Kailangan malinis yan sa utak nyo, kaibigan. So, ang magiging topic na tatamaan natin ay bibigyan ko kayo ng mga tamang puntos na pattern. Okay? Sino po ngayon lang, taas po dito ng kamay. Taas po sa bago yung mga naging hindi ko pa estudyante. Gusto ko po makita, paano muna ba sa screen, no? Yan, taas muna ng kamay. Gusto ko makita, on thumbs up, yung mga bagong muka. Okay, si Juan Victoriano, nandyan. Okay. So yung pwede nakabukas ang kamera. Ito nakabukas si Sarah, oh. Pwede ko ba tanungin si Sarah? Okay. Sarah, pwede ba? Pwede ka ba kitang tanungin? Simple lang to. Manumero lang tayo, ha. So tanggalin mo muna yung ano mo. Tanggalin paano muna? Pa-unmute muna. Yan. Pa-unmute muna, Sarah. Okay? Yan si Sarah, pa-unmute. Okay? So yung kaibigan kong si Dwight, welcome sa sa eskwelahan natin dito sa Center Greens. Anyway, Sarah, okay? Who Killed Sarah? Napanood mo ba yun sa Netflix, Sarah? Hindi ka ba updated? Yun ang sumisikat eh. Who Killed Sarah? Sa mga nanonood. Okay, tanungin ko si Sarah, ha? Dahil bago ko lang siya na-met, dito lang. So, tatanungin kita, Sarah. Simple lang to, hindi lang to maano. Okay? Numero tayo, numero. Okay? Magbabanggit ako ng pattern. Tingnan natin kung nakasunod ka at kung makukuha mo yung numero. Okay? For sure, hindi ka naman absent sa mathematics, no? So, okay? Tingnan mo ha, kung nakukuha mo ha. 3, 6, 9, 12. Anong kasunod sa binanggit ko? 15 po. Anong kasunod? 15. Next, after 15? 18. Next, anong kasunod? 21. Next, anong kasunod? 24. Okay. Tumbok. Tama. Now, question. Paano mo nasabi na 15 ang sagot nung nag-stop ako sa 12? Kasi pina-continuous ko sa'yo, di ba? Paano mo nasagot? Paano mo nasabi na 15, 18, 21, 24?
Paano ng mute mo? Pa-mute mo na, Sarah. Pa-mute. Pa-unmute. Yeah. Paano mo nasabi? Doon po sa pattern ng pagbibilang na nag-start po. Yes! Tumbok, nagpaka natin si Sarah. Di ba? Pwede niya ako sagutin na sasabihin niya sa akin, after ng 12, pwede ako sagutin, 13, 14. Oh, well, kanya yun. Mathematics na yun. Pero, the perfect science, mathematics don't lie. Siya ang perfect science. So, ang turo, ang tinatawag na pattern na tinatawag, kaya mo nasabi sa akin na 15 kasi doon ka nag-base sa numero 9, 12. Agree? Okay, thank you. Paano na? Pa-mute na. So, thank you, Sarah. Pag nagkita tayo, huwag ka mag-alala. Bibigyan kita ng isang Senner Greens, isang sachet. So, ang galing ng bata. So, ibig sabihin, common denominator to, ha? Na tinatawag. Gusto ko lang, guys, kaibigan, maintindihan nyo na bakit ako nagne-network? Bakit ginagawa ko naman? Nag-i-invite naman ako, nagpapa-PA naman ako, nagbebenta naman ako ng product, masipag naman ako. Pero, bakit hindi ako yumaman? Again, magkaiba po yung kumita at iba pong yumaman. Ako, nung bago ako sa network marketing, sa tandaan nyo, ang ano ko lang, ang puhunan ko lang sipag. Masipag lang talaga ako. Okay? So, hindi ko makuha. Bakit may nagiging successful? Bakit hindi? For sure, kung ikaw ganun ka ngayon, masipag ka mag-invite, masipag ka magsalita, well, edge mo na yon. Pero ang tanong, bakit mo hindi pa rin ma-handle talaga ang tinatawag na network? Kasi walang tinatawag na pattern. What's next? Ang nangyari lang ay ang mathematics, ganito kasimple, ha? Okay? Magtanong ulit ako kay Sarah. Okay, Sarah, tatanungin kita, 1 plus 1. Ano pong sagot ni Sarah? I-mute mo, i-ano mo muna, i-unmute, Sarah. 1 plus 1 equals 2. Paano mo nasabing 2 ang 1 plus 1? Ba't hindi mo sinagot na si Majilan? Kasi may turo sa mathematical behavior. Yan ay hindi turo ng mga tinatawag na usapang tambay. Thank you. Thank you, Sarah. So, may dalawang sachet ka na pag nagkita tayo, ha? So, okay, pa-mute, pa-mute mo na. So, nakita niyong point. Ang gusto ko maintindihan nyo, kaibigan, ngayong hapon, para magiging klaro sa inyo, marami pong mga distributor, pag pumasok, doon lang nakapokus sa result. After ng pag-recruit, okay na. Pag-pay, nakala nila, okay na. Nakuha? Pero ang punto, hindi nyo pa maintindihan kasi pag nag 1 plus 1 ka equals 2, wala nang kadugtong. So lahat ay naka-mindset lang na pag-recruit nila, makakuha ako ng leader, okay na. Makakuha ako ng masipag, makakuha ako ng magaling, yayaman ako. No! That's the chamba. Ang tinatawag na science, kaibigan, ay walang chamba. May pattern. Okay? At meron tinatawag na stages sa network marketing pag nag-handle ka na kailangan mo master na tinatawag yung elementary, high school, college bago ka magtinatawag kung gusto mo pa magmasteral. Pag nag-graduate mo yun ang tawag doon blueprint to success. Makukuha mo yung success. So paano po nagmo-momentum yung mga isang kumpanya? Okay? Ang Senner Greens, kaibigan, starting 2018 ay sinimula namin ng branding na tinatawag. Okay? Kalagitnaan ng 2018, July, kaibigan, pumasok si VP and believe siya sa products. Nag-start kami na talagang produkto, ang tawag dun branding. Nag-brand ang products. Hindi ko makalimutan nung nag-usap kami ni Miss Divine Ancores na ito ay nagiging mentor din ni John Asperin at ito yung apply niya na galing din forever na mentor din ni VP, ni Ver. Ang sinabi niya sa akin nung nag-usap kami, magandang product mo, Charles. Walang problema yun, maganda tamang atake mo, sumisikat, sumisipa, di ba? Maganda ang feedback ng testimony. Pero take note, tandaan mo, pag ang brand ang sumipa ng todo at hindi magkambyo sa tinatawag na marketing, magkakaroon ng tinatawag na direct selling plateau. Ibig sabihin, pag branding of products, product ang sumisikat at mauwi sa direct selling. Pag ang tinatawag naman na marketing side, ito yung culture na tinatawag. Okay, kung titingnan natin, product ba talaga ang nagpapaputok sa isang kumpanya? Yun ang unang tanong bago ako mag-proceed sa topic. Gusto ko buksan yung kaisipan nyo ngayong hapon. Product ba talaga yung nagpapaputok sa kumpanya? Okay, so tanungin itong tanong. Nung ako ba nagsimula sa AIM Global, maganda ba yung produkto? Nandito nga, nakapangalang produkto, Alive. Magkano pong presyo ng Alive nung panahon namin? 1125. Nasa 38 pesos per capsule. Na 30 sachet, 30 blaster. Pero mabibili mo sa over-the-counter na nakabote, yung Alive Mega Nutritional na galing din sa US, same na same, bote pa, is 90 capsule sa halagang 900 pesos lang or 850. So, ibig sabihin, mas mura. Mas mura sa over-the-counter, pero bakit pumutok?
Si Uno ba, ang pagputok ba ni Uno ay galing ba talaga sa produkto niya? Okay? Si Forever Living, paano ba pumutok? So ako masipag lang para mabigyan ko kayo ng history, di ba? Pinapakita ko naman sa inyong biodata ko palagi. Nag-aral ako, hindi ako seryoso ng pag-aaral. High school, tatlong eskwelahan nga, kick out ako, college time, pa di ba? So na-invite na ako sa network marketing. Ang alam ko lang magsipag, so na-involve ang first ko sa sales at my age 18 years old, nag-direct seller na ako. So hindi ako pinalaki ng doktrina ng tatay ko na puro hingi. Maaga ako nagiging independent sa buhay at ang doktrina ng tatay ko pag hindi mo kaya yung disiplina dito, maluwag ang pinto para lumayas. So ganun yung upbringing ko kasi tatay ko 14 years old naglayas. Kasi kailangan ko to kinikwento para malaman niyo muna. So yung sales, maaga ako na-involve sa sales. Pagpasok ko sa network marketing, dahil nga sa sales, ang direct selling ko, Capsulite, Plus Light, Toothbrush, ang galing ko magbenta. Pero pumasok ako sa Forever Living, ginutom ang inabot ko. So ibig sabihin, akala ko din magaling ako magbenta, madali ang pagre-recruit. So ibig sabihin, hindi pinag-uusapan kaibigan kung anong background mo sa buhay. Kalimutan mo muna yon kung ano man ang narating mo sa buhay, magaling ka man, ano man ang galing mo na yon, well given, salute to you, kaibigan. Pero ito lang palagi naming sinasabi, pag pinag-uusapang bahay, kung engineer ka, arkitek ka, sa'yo kami pupunta. Pag pinag-uusapan kaibigan may sakit, doktor ka, sa'yo kami magtatanong. Pag pinag-uusapan kaibigan kaso, attorney ka, sa'yo kami lalapit kasi ikaw ang makakasolusyon sa problema. Pag pinag-uusapang network marketing kaibigan, sa akin kayo makinig, maniwala kayo. Kasi bakit? Yung mga bagay na ginawa ko, effective. At yun ay ang oras ng trial and error ko matagal. It takes 4 years. Ang alam ko lang kasi magsipag, ang alam ko lang magpaliwanag, ang alam ko lang mamawer, ang alam ko lang pag masipag ako, magaling ako mag-recruit at pag may downline ako, puputok na. Okay? So ibig sabihin hindi nag-met up. Nakita ni Francis Miguel yung potential ko na masipag ako at magaling ako makipagbarkada. Ginudit niya ako. Sabi niya sa akin, Charles, nakikita ko sa yung potential bilang isang leader. Ituturo ko sa iyo yung blueprint kung paano na alam ko mai-improve mo to dahil bata ka pa. Mahaba pa yung journey mo along the way. So kwento niya sa akin yung kabuuan that night, nung isang gabi na kwento niya paano nabuo si Forever, paano nila pinaputok. Sabi niya gagawin kitang June K dito sa kumpanya na to. At syempre kailangan pag ikaw nagawa mo na yun, na nandun ka na sa top, ang usapan lang natin, pag ikaw nagpahinga, kailangan mo ipapasa yung blueprint na yun. Ikaw maghahanap, ibig sabihin ituturo mo yung mga pointers kung paano. Ibig sabihin, simple. Lahat alam ko ay gusto makarating sa success. Tulad ng palagi kong sinasabi, kung gusto mo makarating ng Baguio, kaibigan, kailangan papunta ka talaga ng norte. Okay? Kailangan mo gumamit ng Waze o kailangan magtatanong ka. So ito rin yung mga punto. Hindi pwede na mag-expect ka papunta ka ng Baguio pero pa-south ang biyahe mo. Malabo mangyari yon. At marami po, sad to say, maraming mga distributor na nabulag lang kaibigan sa mga nakikita nila na mga pangako. So nandito tayo sa realidad ngayon. Nandito tayo sa eskwela ng realidad na mag-uusap na ang punto ko kaibigan, ipapakita ko sa inyo. Bakit may nag-quit, bakit may nagiging successful, at bakit may nagiging failure. So, ibig sabihin, may pagkakaiba. Magkakaiba po ang utak ng estudyante na ang goal niya ay magkakaroon po ng ranking, ibig sabihin, honor o ribbon na tinatawag, at mag-iba rin po ang estudyante na pumapasok lang na basta lang makapasa. So, different yan, kaibigan. Kaya palagi ko to sinasabi at ini-example na palagi kong basihan. Okay, medyo maglilis lang ako siguro sa slides para mabilis na salita, para ma-compile ko ng 2 hours. So, palagi ko sinasabi magkaiba po ang kamuti sa saging. Okay? At marami po ang tawag namin diyan sa distributor, ang tawag namin diyan kamote. Okay? So siguro gagawa ka ng GC na lang iba, yung mga schedule dito kung pwede sila ipasok sa GC na yon para maibabato dun yung mga tinatawag na slides na gagamitin natin para mapabilis natin to. So ibig sabihin itong punto, masakit na pag-uusapan natin ngayong hapon tulad ng mga sinabi, pero wala akong magawa dahil ako din kinausap ako ni FM, talagang masakit, nasaktan ako, nawasak ako kaibigan, kaya nagbago ako. At yung mga bagay kaibigan, tandaan mo to, lahat ng mga bagay na hindi mo wawasakin, yung mga bagay na kaisipan, attitude, characteristic, pag yun pa rin ang bit-bit mo ay hindi magmamaterialize dito. Kung ang tingin mo magaling ka sa labas kaibigan, pagpasok mo dito, ibang laro to. Tandaan mo, ang isang MVP sa basketball, ang isang magaling sa basketball ay hindi kailanman kaibigan na hindi naglaro ng tennis ay mananalo sa tennis o magcha-champion sa tennis. Magkakaiba po ang UFC at magkakaiba po tinatawag na boxing. Kaya kahit champion, etong McGregor never niya napabagsak, pinaglaruan siya ng tinatawag na Mayweather. Kaya pag ikaw, si Mayweather naman pumunta doon sa UFC na tinatawag, sisiguraduhin, babalian siya, ilalak siya na tinatawag ni McGregor. So magkaiba, different ang anggulo kaibigan. So ibig sabihin, hindi porket magaling ka sa sales ay magaling ka sa network marketing. Hindi porket marami kang pinagdadaanan sa labas, matalino ka sa eskwelahan, pagdating dito ay magaling ka na. Sa totoo lang, kung marami pong magagaling, kung yun ang basihan natin, siguro yung mga top earners sa mga kumpanya, yung mga doktor, mga attorney, mga nurse, kasi ang laki ng potensyal eh.
Just imagine, ang dashboard ko, kaibigan, ang kinita ko ay 120 million sa oras ng 9 years lang. So isipin mo na hindi kinikita ng doktor. Pero bakit yung iba, marami sumubok, marami pong pumasok, marami din gumawa, pero bakit hindi nila nagawa? Okay? Uulitin ko, etong pag-uusapan natin ay reality. Okay lang ba? Naiintindihan nyo? Pag ako kasi nag-i-excite, pag ako kasi nag-uusap, pag-usapang networker, hindi usap ng may-ari, ganito ako magsalita, normal sa akin to, ha? Okay? Huwag kayo hingalin. Makinig lang kayo, ganun lang tayo, okay? So, guys, gusto ko na ma-enjoy nyo, no? Na, again, ang reality katulad nung kanina sa video na ini-expect nyo minsan, kasi kung walang practice, ma-aksidente. Pag masasaktan ka, sisisihin mo sa isang bagay. Okay? So, naugiging uso yan, yung turuan at sisihan. Sino ba pasimuno niyan? Siyempre, yung apply natin si Eva. Di ba? Si Eva, nung nagkaroon ng kasalanan, ano nangyari? Tinuro si, at nung tinanong si Adan, tinuro si Eva. Si Adan palang unang pasimuno niyan. Hindi pala si Eva, sorry. Okay? So, si Adan ang nagturo. Di ba? Yung mga kalalakihan, ha? Yung mga Adan. Si ganito. So, puro turo. So, ayaw natin ng gano'n. Okay? Dahil nga pinag-uusapan natin, again, ang makikinabang dito, hindi ibang tao. Ang makikinabang dito, kung di ikaw mismo at walang iba. So, ang blueprint na tinatawag, ito yung magdadala pag lahat dito, kaibigan, natutunan at nagkakaroon tayo ng isang sistema na galawan na tinatawag, makukuha natin yung momentum. Kaya nga tinawag na the blueprint to success, road to momentum. Paano ba nagkakaroon ng tinatawag na momentum? Ang momentum na tinatawag sa isang kumpanya, para siyang tsunami. Ano bang tsunami? Sa dagat, kaibigan, mayroong malakas na lindol sa ilalim ng lupa na pag bumitak ang lupa sa ilalim ng dagat, magkakaroon ng isang malaking alon na sabay-sabay lahat yan. Na yung maliliit na alon nagsama-sama, kaya no choice, magkakaroon ng tsunami. Lahat ng makikita niya, hahagipin niya. Ito yung momentum na tinatawag sa kumpanya. Noong nag-momentum ang first quadrant, kahit hindi ka magaling magsalita, kaibigan, hagip ka. Kami sa In Global, maraming hindi na magagaling. Pero, kaibigan, nahagip. Pero ang crucial, bago mag-create ng momentum. Kasi pag hindi isa ang lingwahe, walang unity, walang tinatawag, hindi synchronize. Parang Bluetooth na tinatawag na pag hindi nag-synchronize, kaibigan, hindi magkakaroon ng isang sigaw na malaki. Hindi kailangan ng marami, kailangan ng natin ng quality. Kung naalala nyo dun sa gera ni Gideon, 300 lang sila, sabay-sabay ang trumpeta, sabay-sabay ang tugtog. Nung winasak ang wall of Jericho, kaibigan, may mga trumpeta silang dala na sabay-sabay may kukumpas at isang sigaw na wasak ang wall of Jericho. So anong punto? Kailangan maintindihan nyo na tayo ay mag-uusap at magkakaintindihan ng isang lingwahe, kaibigan. Kasi pag hindi tayo nagkakaintindihan ng isang lingwahe, isang galaw at isang direksyon, ay hindi tayo makakarating doon sa tinatawag na momentum. And let's face the reality na right now ang Senner Greens ay 3 years na. So in 3 years in the making, ang nangyari sa Senner Greens, para mabuksan ang isip nyo, lahat ang nangyari ay puro branding ng products. Well, maganda yan. Okay yan. Maraming testimony dyan. Pero kung titignan natin, yung mga unang gobyerno na unang mga nagiging top earner, sorry to say, to challenge para sa lahat, hindi nila nahawaan. Hindi nila na-impluensyahan. Sayang yung result kung hindi ma-influence. Why guys, sa totoo lang when ako nagiging top earner, sa totoo lang, hindi po ako yung unang top earner sa kumpanya. Ang unang top earner, kaibigan, ay mga project ng kumpanya. Sa network marketing, mag-usap tayo ng realidad. Meron tinatawag na Project X. Kaya nga Project X di ba? May ano naman yan sa movie na Netflix. Pag Project X, iniikisan yan. So, ibig sabihin, lipas na yon. So, meron tinatawag na project. Para dito kasi sa network marketing may tinatawag na malaking drama. Ayun. Again, mag-uusap tayo. Kalimutan nyo ako bilang may-ari. Bubuksan kong utak nyo sa reality, kaibigan. So may malaking drama na nangyayari dahil ang network marketing is a story. Magkikreate ka ng malaking istorya. Yun nga lang, kaibigan, ang challenge dyan sa malaking drama kung hindi mapapanindigan, kaibigan. So very, very useless yan. Okay? Yung unang nangyari kay In Global, para ibalik ko yung history na tinatawag, si In Global ay ang unang top earner niya, hindi ako. Bata pa. Okay, hindi ko na i-name drop kasi para for the sake naman. Second company, second year, kaibigan, hindi rin ako. So yung mga naunang gobyerno, iba. Actually, pang-apat na ako na number 1. Sa totoo lang. Okay? Pang-apat na ako na number 1. 2009 na ako. 2006 nagsimula So 2009, doon nga na-inspire si VP. Kasi siya yung nagparami sa tie-up. Ang product ba namin kay In Global nung nagsimula, kaibigan, is product ba na alive? No. Ang ibang naggumawa ng product na alive ay hindi po nakasurvive. Lusaw sila. Ako ang ginawa ko ay started Iloilo, na ang ginawa ko nung may na-encounter ako, kinento ko naman yan sa inyo, di ba? Sa karamihan o sa bago man. Dahil ang In Global ay may tinatawag na scholarship. Ang product namin dun ay scholarship. Baliktad. That's the flagship product.
Pag pinakita namin, ito yung flagship product, scholarship, discount, meron kang insurance, mayroon kang freebies na product na alive at may discount ka. Baliktad. Nung nakita ni FM yun, ang presentation namin, wow, sabi niya maganda. Kaya pinarami. Na lahat ng mga area na yon, kaibigan, pinarami. Kaya ang sales ng Iloilo dati, nagna-number 1 yan. Ang benta pa lang sa grupo ko sa Western Visayas, hindi bumababa ng 5 hanggang 10 milyon. That was way back 1 year pa lang ang Global. Kaya nakikita yan ni BP, ni Ber, kasi nakita niya mismo. So, ibig sabihin, simple. Anong punto? Hindi ako humilis dun sa kumpanya, pero kaibigan, hinanapan ko ng butas paano ako mag-connect sa tao. Ang nagiging flagship product ko that time ay scholarship. Okay? Hanggat sa nag-generate ako ng result from the product, the branding, ang brand kay Sene. Actually, ang brand sa kay AIM Global scholarship. Kaya kabisado ni BP yung mga tie-up na yan kasi siya lahat nagtrabaho niyan. Lahat ng mga tie-ups ko na school, siya ang nagni-negotiate noon, siya ang pinapadala, pinupunta niya, abot nga siya ng Guagua, Pampanga, lahat ng mga ama. So, yun ang binibenta namin kasi ang hirap nung time na yun magbenta ng supplement sa totoo lang. Hindi kagaya ngayon na madali magbenta ng supplement kasi nga pandemic, which is kailangan ng tao. So hindi ako doon sumabay sa minamarket nila, binago ko yung estilo ng sistema. Ang minarket namin hanggat sa nag-create ako ng result. Nung nag-create na ako ng result, kaibigan, nag-switch ako sa tinatawag. Kasi pinaintindi sa akin ni Francis Miguel, ni FM. Nang nagsimulang Forever Living, puro product. Nung dumami na ang product ng aloe vera, benta ng mga product ng aloe vera, at kung ano mang mga demo na yan, nag-create na ng benta, pumasok na yung tinatawag na resulta, nag-create ng tinatawag na isang kultura. Ano yung isang kultura na tinatawag, kaibigan? One language, one action, at one direction. Pag ito na perfect, kaibigan, sabi ni FM sa akin, Charles, pag ito na master mo at na perfect mo kahit saang kumpanya ka, sasabihin ko sa iyo, kaya mo mag-arise. Okay? So, anong punto? Itong pinakamahirap sa lahat gawin. Pero para sa akin, nagiging madali. Bakit? Ang sabi niya sa akin, naalala ko, personality mo, para kang si Junki. Makwento, mabarkada. So, kininto niya sa akin yung istorya ng Forever Living. At time goes by, kung titingnan natin, okay, mag-create tayo ng example. Diba? Dito, Vita Plus, maganda ba produkto? Mas marami maganda. Mas maganda si Gucci, mas maganda si Entra Lifestyle. Kung Diyos lang ang pag-uusapan, sa totoo lang. Pero bakit hanggang ngayon, sabog si Vita Plus na tinatawag, nakatayo pa rin? Bakit pumutok? Bakit maraming yumaman? Forever Living, kaibigan, maganda ba talaga ang produkto niya? Kumpara dun sa mga iba, sa New Skin? Pero bakit pumutok siya dito, sa Pilipinas? Kasi may kultura na tinatawag. Okay, para magkakaintindihan at klaro, way back year, papasok ang 2000, pumasok ang tinatawag sa Pilipinas na mga kape. At ang una nag-introduce DXN at Gano sabay. Kasi hiwala yan, breakaway yan, yung Gano Excel. Pero kung titingnan mo, yung Gano Excel, hindi nag-excel sa Pilipinas. Pero malaking kumpanya to. Bakit si DXN pumutok? Kasi ang galing Forever Living, sumalpa kay DXN. Yung culture ng Forever Living, dinala nila sa DXN. Si Gano Excel, wala silang kultura, more on product sila. Nandyan lang sila, hindi yan nawawala. Malaki yan. Pero yung sumabog ng todo-todo, etong tinatawag na may culture na tinatawag. So, kung naintindihan nyo at nakuha yung punto, maraming kumpanya sa market. Pero pag walang kultura na tinatawag, mapa-online, mapa-offline, pag walang culture, ang culture na tinatawag ay yun ang magdadala ng momentum na tinatawag. Ito yung tinatawag na one language, one action, one direction. If you search the culture, kung anong ibig sabihin ng culture, ang tawag dyan ay gobyerno. Isa siyang batas, isa siyang tradisyon na kailangan sundin, isa siyang kultura na kailangan, no choice ka, susundin mo. Hindi ka man komportable, hindi pwedeng hindi mo susundin kasi bakit? Kultura nga siya. Nakuha? So pag walang culture, ang direction iba-iba. Nakuha? So anong punto? Actually, ang rules of the culture, i-explain ko at ihimayin ko by the second day bukas. So, kaya ko binubuksan ng isip nyo ngayong hapon, mga kapatid, mga kaibigan, na sa kahit anong kumpanya ka, may kultura. At ang challenge, kung magbibitbit ka sa kumpanya na bago, na may culture na at hindi mo ma-adapt, hindi ka uubra. Kaya nga may culture. Ibang culture ni Uno, ibang culture ni AIM. May isang leader nagtawid, father of Spartan. Pag tawid niya kay AIM Global, yung culture, hindi niya dun maikambyo. Bakit? May culture na si AIM Global. Nakuha? Kung titingnan nyo si AIM Global right now, sa totoo lang easy na siya. Diba? Product niya, vitamin C. Pero bakit maraming yung mayaman? Hindi dahil sa product. Sabi ko nga, kahit ice water, sa totoo lang ang product ni AIM Global, nandun pa rin si AIM Global, hindi mo na yan matitinag. Why? Ang culture is very solid. Ang daming kumpanya, bakit po nawasak?
Oh, ay babanggit na lang ako dito kay Ronald Machete, 'di ba? Buamera, hindi ko na babanggitin ng kumpanya dahil marami ng Buamera. Kasi mabilis po sundan ang tinatawag na produkto. Pero yung kultura, ito yung mahirap. Maraming glutathione sa market. Bakit si Frontron pumutok? Kasi may kultura. Sino ba yung nandun? Mga galing Forever Living, si Richmond Yu. So lahat ng mga kumpanya na pumuputok, yung first quadrant, bakit pumutok dati noon? Sapatos ang produkto. Marami namang kumpanya, may Leonardo, kung ano pang mga sapatos. Pero bakit pumutok si first quadrant? Kasi galing doon sila, nandun si Gary Norman na galing Forever Living. So, ibig sabihin, may blueprint na tinatawag. Na pag ito, kaibigan, hindi na-implement ang tinatawag na culture na tinatawag, hindi magkikreate ng momentum ang kumpanya. Nandito ako sa harap nyo, hindi para kumbinsihin kayo na i-adapt ang culture. Kasi, pag hindi nyo na-make it ang culture na tinatawag, kaibigan, tandaan nyo to, yung kumpanya hindi mawawala. Believe me, yun ang may papromise ko, kaibigan. Dahil yan, ito ay niregalo ng Panginoon. Okay, sa akin na para dito sa mission na tumulong sa tao. Ang product hindi mawawala. Bakit? Pwede ko i-over the counter. Hindi mawawala dahil nandyan na yung produkto. Gagana yan. Ibig sabihin, ang challenge nyo lang, after 5 years, you have the timeline. May timeline tayo, may oras. Na pag 5 years ang isang kumpanya, pag hindi nag-start ang momentum, pagdating ng 8 years, 10 years, kaibigan, wala nang direction yan na tinatawag. Maraming mga kumpanya na matatagal na sa in-global. Okay, ay name drop. Okay, bakit si Im pumutok kami? Tanong, pag-uusapan natin, produkto ba ni Classic? Okay, produkto ba ni Classic? Para dati nagsimula kay Im Global, sino ba maganda? Maganda kay Classic. Yung mga sabon-sabon niya na lang, Vera lost time pa, nandun na eh. Pero anong punto? Bakit hindi niya nakuha yung momentum, yung isang malaking tsunami na tinatawag? Kasi simple, yung kultura na tinatawag, hindi na i-implement from taas. Ang success ng inyong mga distributor at ang success ng kumpanya, hand in hand. Iisa yan. Diba? Hindi pwede yung nagbabrasuhan tayo. Pag nagbrasuhan kayo, parang aso yan. Na yung sasabihin namin, hindi yung susundan. Guys, ang challenge palagi ng kumpanya, pag ang leader na mga promote na nasa taas at hindi makasunod dun sa ambyo ng kumpanya at gagawa ng sarili, kaibigan, dun nagkakaroon ng tinatawag na division. Okay? Kaya nga mayroon tinatawag ako I always speak on the negotiation. Pag negative ang situation, negotiate plus positive negotiation para mag-collaboration. Pag hindi, kaibigan, pumasok ang collaboration, negative situation plus negative situation, division ang kakahiwal ang kainanatnan yan. So, ibig sabihin, leader with upline. May sarili kayong gobyerno. Pinapaintindi ko to sa inyo, kaibigan, kasi etong mga tinuturo ko, ito yung i-implement nyo pababa. Ibig sabihin, yung mga naririnig nyo ngayon, kaibigan, ito yung mga faktor na ipapasa nyo, pass it on. Again, uulitin ko, kung master mo lang ang pagpe-present ng product, master mo lang ang pagpumotivate, master mo lang ang pagpapapiin, master mo pag-i-SBT, congrats! Elementary ka yan. Tapos taong ka na, hindi ka nag-graduate doon. Hindi mo talaga alam. Nakuha? 3 bagay ang kailangan nyo ma-master sa industriya na to, kaibigan, para ma-implement nyo yung culture na tinatawag. At kailangan para ma-perfect nyo, para ikaw leader, tandaan mo to na itong mag-generate ng malaking pera pag na-master mo to. Palagi mo tandaan, nung elementary tayong unang tinuro sa atin, ano yon? Yung elementary unang tinuro sa atin, alphabetical. Ano yung alphabetical na tinatawag? Language of communication, yun ang purpose. Kaya kailangan mo masterin ang A to Z. Okay? Ang pangalawang tinuro sa atin nung naintindihan mo na yung language of communication, na master mo na yung tinatawag na alphabetical, ang sunod na tinuro sa atin, ano? Tinatawag na numero, mathematics, behavior, para maintindihan mo yung numero, yung subtraction, addition, multiplication, and division na tinatawag. Pag na-master mo to, kaibigan, itong pangatlo, tinatawag na algebra or tinatawag na problem solving. Etong sinasabi ko na magaling ka na sa communication, magaling ka sa tinatawag na OPP, kaibigan, magaling ka magpapiin, magaling ka mag-present kahit sa product, kay language of communication to get in the person. Pero kaibigan, kung wala kang tinatawag dito sa numero na tinatawag, hindi mo to master, paano mo ma-identify ang tinatawag na problem solving dito sa algebra? At ang problem solving, hinasa tayo sa eskwelahan dahil ang totoong buhay pagdating sa labas, kaibigan, marami tayong assignment na problem solving na hinaharap. Lalo na sa panahon na to ng pandemya na to, maraming problem solving. Pabago-bago, isa lang ang constant at palaging nagbabago, kaibigan, yung pagbabago na tinatawag. So bakit marami pong mga top earner na hindi na po nag-arise right now? Kasi hindi sila maka-adapt sa tinatawag na change na tinatawag. So anong punto na gusto ko maintindihan, kaibigan? Saang level ka ba dito? Gusto mo ng malaking pera? Ito, gusto mo ba talaga malaking pera? Pero ito lang minaster mo, pang elementary lang. Hindi ka nag-level up sa high school. Hindi ka nag-level up sa college. Paano ka magkakaroon ng masteral? Yun yung blueprint na tinatawag. Sa paggawa ng bahay, kaibigan, hindi lang masterin mo yung paggawa ng haligi.
Yung paghukay, hindi lang yun. Kaya yung first topic natin dito, straight talk na pag-uusapan, the shaking. Sinishake ko kayo para maintindihan nyo na baka yung mga maling kaisipan na meron sa utak nyo, na akala nyo pag sumali kayo, nag-invite kayo, na master yung SBP na tinatawag, magaling ka mag-communicate, magaling ka magpapin, akala mo yayaman ka na. Sorry! Ako na nagsasabi. Napakalaking mali ang nasa utak mo. Bakit? Marami, tandaan mo to, kaibigan. Pag ikaw nag-handle ng tao, may 10 ang tao, may 10 ang problemang binibitbit, may 10 ang downline, may 20 ka na downline, may 20 ka na problemang binibitbit. Pag may 100 ang downline, may 100 ang binibitbit. Pag umabot sa 1,000 downline mo, 1,000 problema ang haharapin mo. Yun yung realidad sa network marketing. Nagkakaintindihan? Klaro ba? Ayan o, nayayanig. Behave na behave yung mga estudyante ko ha, pati yung first batch, hindi man lang naging, yes! Wala ang ganun, no? Pati kayo na, culture shock ha? Back to zero. Ah? Ini-internalize kasi ulit. Okay pa ba kayo? Huwag kayo ma-culture shock, di ba? Tandaan nyo to, kaibigan, kung dito hindi nyo kakayanin, sa labas mas madugo ang laban. Sa hinarap nating matinding problema ngayon, ang laban ng kaibigan, tandaan nyo to, patibayan. Kung yung mga salita ko hindi nyo kaya kainin, sisiguraduhin ko yung labas hindi nyo kaya gigirahin. Kaibigan, ang pagiging leader, kaibigan, ay isa kang warrior dapat. Isa kang malakas na nilalang, na hindi mahina ang nilalang mo. At ang labanan, tandaan nyo to, hindi talino. Ang labanan ay dito, dibdib. Yun ang sinabi ni Louis Gascon kahapon. Diba? Isang malakas ang dibdib mo. Guys, yun ang nagiging puhunan ko sa anumang bagay. Diba? Given na, you have the skills. Pero pag mahina yung dibdib mo, anong punto? 'Di ba? Yung bakit ko sinasabi to sa inyo. Kung dito, hindi ko kayo, mayayanig ka na kaagad, mas madugo sa labas. Kung sa akin pa lang hindi mo ako maintindihan na itong mga bagay na tinuturo ko at sinasabi ko ay nangyari sa akin at real result ang nangyari sa akin. Hindi po ako lumakad sa journey ng networking career na tinatawag na tsamba. Hindi ko naranasan yung spillover at ayaw ko magpa-spillover. Hindi ko naranasan, kaibigan, magpasuporta, nag-PIN ako. Hindi ko naranasan mangutang sa upline, kaibigan, gumanap ako. Gumawa ako ng paraan. Hindi ko naranasan manghingi. Bakit? Tinatak ng tatay ko sa sarili ko, kaibigan, na ang humihingi ay isang mahinang nilalang at ang nagpapasuporta ay isang mahinang nilalang. Kung ikaw, sabi niya, tandaan mo to, sa anumang bagay na papasukan mo, paninindigan mo. So, hindi magkaparehas po ang upbringing natin. Tama? So, anong punto? Kaya isang factor, kaibigan, na meron sa akin, na gift, na binigay ang Panginoon, wala akong fear of loss. Kaya ko magsimula. Kaya ko umulit. Bakit? Hindi ako tsumamba. Dalawang istorya, kaibigan, na binubuo sa network marketing. Tandaan nyo to, fairy tale story and true story. Ang tanong, ano ka dyan? Anong mga bagay, kaibigan, na ikikwento mo sa labas kung mag-i-inspire ka pag ready ka na? Gusto mo magiging successful? Gusto mo, kaibigan, na sumikat? Gusto mo ng fame? Gusto mo mag-motivate sa mga tao? Pero anong bagay na ikikwento mo, kaibigan, kung yung sasakyan na yan na ginagamit mo ay hindi naman talaga totoo sa'yo? Kung eto mga bagay, kaibigan, hiniram, ano ba ang kwento na ikikwento mo sa simula? Ang itinatak sa akin ni FM, ang networking ay story yan, ang sinabi ni Roy Logoles, ang pagpapanalo sa politiko at ang pagtalo sa politiko ay lahat puro kwento. Yan ang mga bagay, kaibigan, na tinandaan ko lang. Kaya yung journey ko, lahat ng mga bagay na dinadadaanan ko, every time na nandun ako sa top times, kaibigan, isa lang ang palagi ko sinasabi, thank you for this opportunity. Bakit? Marami akong bagay na ikikwento. Sorry ha, tabi-tabi po. Yun nga lang, ang mindset ng lahat, hindi na ganun ngayon ang networking eh. Di ba? Dito sa mga bagay na to, yung iba binola, pinangakuan. Di ba? Ay, ayaman ka pag nandito ka, pag nandito ka, pinakitaan ka. Ikaw naman na hype. Tama? O, tapos na ang pag-uto-uto natin. Nandito na kayo, sumali na kayo. Okay? Tapos na yung tinatawag na subok na tinatawag. Hopefully, yung breaking the ice na itong mga bagay, kaibigan, na napakinggan nyo ay ito yung pagkatao na meron ako. At yun ang naghulma sa akin. Okay? So, AAA, yung topic natin na pag-uusapan, yan pa lang ay tinatawag natin na breaking the ice again. Kung malamig kayo, kailangan mainit, basagin, na tinatawag. Kung yung temperature nyo, di ba? So, kalimutan nyo yung apply nyo muna. Tandaan nyo, hindi yan na magpapayaman sa apply nyo. Bonus na yun pag ang apply nyo, yun ang yayaman. Yan, unlocking new normal, the AAA. Okay? So, ano yun? Acceptance,
Pag walang acceptance, hindi ka makaka-move on, kaibigan, kahit sa anumang bagay. Lahat ng sasabihin ko, pag hindi mo tatanggapin, ako na nagsasabi mananatiling stagnan ka. At tandaan mo to, kaibigan, pag nanatili ka sa ganong kaisipan at ganong paniniwala at ganong galawan, kaibigan, tandaan mo, ang stagnant na tinatawag ng isang ilog ay nag-aamoy ng isang mabaho, masangsang. Nilalamok, kaibigan, nilalangaw. Kasi stagnan ka. Oh. Yun yung reality sa ginagawa natin kahit sa anong buhay. Okay, tatamaan ko lang yung mga general, mga tumbok na tinatawag. Huwag kayong mag-alala. Kung ito mga naririnig nyo sa kanila, minor lang to. Mas matindi yung mga narinig nila sa akin. Pero again, ako nagsasabi, kaibigan, hindi ko kailangan ng marami. Ang kailangan ko, kaibigan, sa gera na to, dahil seryoso ako, hindi lang sa Pilipinas ang gera, kundi magkakangker tayo sa buong mundo. Pag mahinang nilalang, or hindi kayo matibay, paano tayo pupunta doon? Kung dito para sa Pilipinas, hindi natin kaya maggera, ang hirap doon sa ibang bansa. Dadayo ka, sa barangay mo, hindi ka mananalo, papunta ka pa sa ibang barangay, hindi mo alam, mas matindi ang kalaban doon. Tandaan mo, kung dito hindi mo mamimake it sa Pilipinas, mas mahirap doon. Pwede, tsakamba ka lang doon. Pero anong punto? Kasi nga, kung alam mo yung blueprint kung paano sisimulan. Anong punto? Ang first topic na pinapakita ko sa inyo is paradigm shifting. Sinishift ko yung mga old na kaisipan nyo, old mindset nyo, old na paniniwala nyo, kaibigan. Na itong mga pumapasok sa utak nyo na paniniwala, support with the upline, tulong ng mga upline na tinatawag, eto yung dati kasi hindi ko to tanggap. So, kaibigan, again, tapos na yung permahan ng pagiging distributor. Kung ang mindset mo, pinirmahan mo ay independent distributor, kaibigan, yes, congrats, pero nagbayad ka na. Tama? So, anong punto nung nagbayad ka? Hindi namin habol ang pera. Ang habol namin dito, matuto ka na gagawin mong negosyo. Dahil, kaibigan, pag hindi ka natuto, pag nagstagnan ka, stagnant ang negosyo namin, pare-parehas. Pare-parehas tayo. So, ibig sabihin, pag kayo yumaman, kaibigan, yayaman ng kumpanya, mas marami tayong matutulungan. Hand in hand ang negosyo natin na tinatawag. Kaya nililipat ko sarili ko sa inyo. Kailangan ko, kaibigan, mawasak, mayanig kayo sa mga maling paniniwala at kailangan pumasok yung isang prinsipyo, yung isang doktrina ng Charles ng Gurayan na apply nyo. Nagtuturo ako dito hindi bilang may-ari kundi apply nyo, kaibigan. Nakuha? Kalimutan nyo magiging may-ari ako muna sa 3 araw na pagsasama natin dito. After that, pwede nyo ako ibalik. Kasi kung mag-uusap tayo bilang may-ari, hindi nyo ako maintindihan. Kumpanya pag-uusapan natin about the direction, kaibigan. Ilalagay kong sapatos ko sa sapatos nyo para sa journey na ito magparas na magkakaintindihan. Okay? Tandaan nyo, ang isang tao, ang isang maresultado na tao, kaibigan, well, congrats. Pero tanong, kung hindi mo alam ang pundasyon na tinatawag, walang turo ang tawag doon, tsamba. Alam nyo ba, sa Biblia sinasabi, paano mo sila masasabi na sila ay totoo? Di ba? Na Kristo, base sa kanilang bunga. Ganon din. Yung mga turo, hindi lang bunga yung resulta. Yung mga turo, yung aral na tinatawag, kaibigan. So ako, mas gugustuhin kong diretso na mag-usap tayo kaysa magpaligoy-ligoy tayo, matatagalan tayo. Diba? So anong punto? Pag nag-shortcut ka, maliligaw ka. So walang shortcut na tinatawag. Acceptance is moving forward. Adapting, itong triple A, sisimulan muna natin sa A, no? Adapting equals change na tinatawag. Pag nag-adapt ka, action equals result. So itong tatlo na to, kaibigan, na very important para dun sa journey mo. So, guys, ang paradigm shifting ay hindi po madali. Sobrang challenging yan. Ayan yung pinakita ni Ivan. Thank you, brother, sa pag-assist, di ba? Etong kailangan mo. Pag hindi mo to tanggap yung mga doktrina na meron sa atin, paano tayo maka-forward sa tinatawag na the promised land? Yung the land of promise na liblong abundantly. Kung hindi mo to tanggap yung mga sinasabi ko at ang doktrina ko, kaibigan, matagal tayo mismo, hindi tayo magkalaban dito, magkakampi tayo. Nakuha? Kaya ang punto na sinasabi ko sa inyo, acceptance is moving forward, adapting. Kailangan mo i-adapt na ang nagpapaputok pala, yung nagkikreate pala ng momentum na tinatawag, kaibigan, ito yung tinatawag na culture. At part of the culture, kailangan totoong istorya. Hindi fairy tale story, hindi fake. Dapat faith, naniniwala ang tao sa'yo dahil ikaw mismo, naniwala ka nung wala ka, nayayaman ka. Diba? Maraming mga kumpanya, kaibigan, binigyan ng mga supercar, binigyan ng mga muscle car. Bakit hindi sila sumabog kagaya namin ng Global? Bakit ang kwento sa Global, grabe, hindi mauubusan ng kwento until now. Marami, kaibigan. Kasi bakit? 'Di ba? Matibay yung pundasyon. Action equals result, okay? So, dito sa tinatawag na paradigm shifting, your lifestyle habit. Tanungin natin, okay? Ito yung unang
topic na, ito mga topic na ano natin, your lifestyle habit. Ano ba yung habit mo? Okay? Ito, ano ba yung nakasanayan mo? Magkaparas ba tayo ng habit o hindi? Kung ang habit mo, kaibigan, mainipin, ako nagsasabi, maiinip ka rin dito. Kung ang habit mo, kaibigan, subok, ito sinubukan mo rin. Kung ang habit mo talaga, quitter, ako na nagsasabi, quitter ka talaga kung hindi mo babaguhin. Kailangan mo yung old habit versus bad habit. Nakuha? Dahil magkaiba yan. Magkaiba po ang negative sa positive. Dito, after the training, dalawa lang naman kaibigan, oo, hindi lang naman eh. Fair and fake are different kinds of coin. Malayo pong kanluran sa silangan, kaibigan. Ang negative at positive ay opposite po yan, hindi magsasama. Kaya ang tama at mali ay hindi natin pwede itama ang isang mali. Wrong is wrong, right is right. So, anong punto ko na kailangan maano nyo? Ano ba yung lifestyle habit mo? Ikaw ba talaga kilala mo na ang sarili mo? Ikaw ba talaga tanggap mo ang pagbabago na tinatawag? Gusto mong yumaman, gusto mo magkaresulta. Pero itong punto, ikaw ba kilala mo sarili mo? Kung sarili mo nga hindi mo kaya solusyonan, kung ang sarili mo nga kaibigan na mga kainahan, hindi mo kaya ikangker, paano ka magkangker ng malaking grupo? Kung ang sarili mo kaibigan na sitwasyon, hindi mo kaya mag-survive at hindi mo kaya mag-arise yung mga sitwasyon ng taong dadaanan mo, sige nga, anong irereseta mo? Nakuha mo yung punto? Kaibigan, dito ang hinahandle natin bilang leader. Kung nangangarap ka bilang leader, kaibigan, ay marami kang pasyente nga harapin na mga kanseros, diabetic. Ito yung mga problema na hinahandle mo. Na pag yan ay alam mo kung paano, kaibigan, paano mo resetahan yan ng tamang gamot. Nakuha? Guys, uulitin ko ha. Nandito ako bilang doktor. Pag nagkamali ka ng taong tatanungan, magkaiba po sa ospital ang nurse at doktor. Pag ito na lang, sample ko na lang, yung sister ko, natusok lang to tawag dito, gumamela. 'Di ba? Tusok lang ha. Tinusok niya rin, tinanggal niya yung tusok. Namagay yung paa. Nagtanong sa nurse. Nurse ang tinanungan. Sabi ng nurse, pigsa yan. Ibabad mo lang, ganito lang, hanapin mo lang yung paa. Nag-trigger, lumaki, lumubo. Buti nung ginaanuan niya ng Sener Greens. So, advice ang nurse. Nung uli sabi ko sa kanya, doktor na tanungin mo. So, na-infect. Kainan na siya ng anti-tetanus na shot. So, anong punto? Guys, ako, pag may sakit ako, dati ha, kasi bugbog na ako yung sa Sener Green. Hindi ako pupunta sa nurse. Kasi bakit? Doktor. Yung nurse ay magaling mag-asikaso yan. Ito yung sabi ko nga sa inyo na upline. Sila yung taga-asikaso sa hospital. Pero kailangan may doktor na tinatawag. At alam nyo, kung malala na talaga yung sakit na tinatawag, ito yung tinatawag na habitual. Kaibigan, kailangan na natin operahan. Nandito ako sa harap nyo para i-brainwash kayo. Pag sinabi mong brainwash, eto yung babalik na rin mo siya, wash the brain. Kung marumi na ang mga kaisipan, yung mga old mindset, old belief na tinatawag, lilinisin natin. Kailangan natin yan labhan. Kaya kailangan mo muna magbabad. Nauso kasi nga ang sisihan. Ay, si upline pinangakuan ako. Tapos ng pangakuan sisyon. Tandaan nyo, tapos na yung pangako sa'yo. Ito naman si upline, sinisi rin. Yung downline ko kasi tatamad-tamad eh. Walang nangyari. Kaya ito tuloy, nag-quit yung downline ko, nawala ko ng downline, nawala na rin ako. Nawalan downline ko, down na rin ako, mag-quit ako. Congrats sa inyo. Ngayon pa lang sinasabi ko yung mga nasa utak nyo kaibigan kung ano yan at hindi nyo yan mababago. Ngayon pa lang iko-congrats ko. Kung tanggap mo ang pagyaman kaibigan, hindi ka titigil. Ako na nagsasabi. Hindi ka titigil sa pag-spread ng good news at doon ka ang focus mo sa finish line. Pero kaibigan, ang punto, kung itong nasa utak mo, mahirap, hindi mo kaya, walang mangyayari, ako pala nagsasabi ngayon, congrats, bibigyan na kita ng diploma, bukas graduate ka na, huwag ka na pumasok dito sa training na to. At ako nagsasabi kaibigan, pag yan ang bitbit mo sa buhay kaibigan, isa kang mahinang nilalang. Dahil ang labanan kaibigan, hindi na sa labas, dito sa loob. Kung paano mo tayuan, kung sinabihan ka ng ibang tao kaibigan at nasaktan ka kaibigan, sa'yo yun. Pero sinabihan ka ng ibang tao, minitian mo lang kaibigan, ikaw pa rin magdadala nun. Lahat kaibigan ay ikaw tatanggap, pwede mong tanggapin, pwede mong hindi. Nakuha. Ganun na kasimple. So anong punto? Ang mga balita ngayon puro negative. Ang mga sinasabi ngayon, hindi na, hindi kasi offliner kasi kami. O sige, do it na offline. Sige nga, kahit nagsisener green ka, pag tinamaan, doktor ka kanina kausap ko, tinamaan ng variant ng COVID, 2 linggo eh. Di ba? So ibig sabihin, giging responsible tayo. Nandito na tayo sa mundo ng networking na tinatawag. Ito na yung Zoom. Napakalaki ng opportunity na to. Pero kung titingnan natin, yung iba pa rin di makamove on. Pinipilit, okay yun, kung makakilos ka, do it. Diba? Pero kailangan i-adapt mo yung tinatawag na change. Kailangan mo, ako pilagi ko sinasabi sa top 1 natin, si Paul Grant. Pag hindi mo in-adapt ang online, isa kang
isa kang, ano nga tawag doon? Ano ba si Ronalyn? Si Ronalyn na magbanggit. Ano nga tawag natin doon? Sinaunang? Naunang tao. Sinaunang tao ka! Kaya ibig sabihin, lahat ngayon kailangan ka meron tinatawag na meron kang dala palagi na wifi. So, ang Old Testament ay parte ng journey natin, kaibigan. Pero let's face the reality, nandito na tayo sa tinatawag na new journey. Si Tita Narcy nga, nag-adapt, Converse nga kinakabit. O bakit natutunan niya? O bakit nagpapapiin yan? O bakit nag-check yan? Sige nga. Diba? Kasi kung nasa utak mo nga, yung lifestyle habit na mga nasa utak mo palagi, mahirap. Tandaan mo to, kaibigan, kung ano ka ngayon, tandaan mo yan. Hindi ikaw yan, dala ng impluensya ng paligid mo at yan ay nagustuhan mo rin. Sinasabi mo, mahirap ang buhay, ayaw mo. Ako na nagsasabi, kung ayaw mo manatila, tayo mo lumaban dyan. Ako na nagsasabi, kaibigan, gusto mo yan. Tandaan mo. Bakit? Kung ayaw mo pala, magpursigi ka. Diba? Ganun lang kasimple. Panoorin mo yung Lost Bullet na movie. Para maintindihan mo. Lahat ng distraction nandun na. Lahat ng crucial. Although may director yun. Diba? At siya din ang bida. Ang gusto niya lang iparating, siyang director, siya din ang bida. Yung Lost Bullet na movie. Pero ang gusto niya na iparating, kaibigan, anumang sitwasyon, gagapusin man siya, talagang magpipiglas siya. Pumiglas ka. Diba? Yun na naman kasimple. Hindi sige, tatalikuran mo. Nasabihan ka dito, may training, hindi mo to tanggap. Sige, walang problema. Mag-quit ka, bukas, sige. Buhay mo yan, hindi ko naman buhay yan eh. Kami, kaibigan, napatunayan na namin. Nila BP, gumanda buhay namin sa industriya. Anong punto? Bakit kami nagtuturo, kaibigan, ng straight? At lalo na ako. Hindi na iba turing ko sa inyo eh. Bilang magulang, kailangan ko kayo tuturuan ng tama. Hindi para i-hype kayo. At ang punto ko, kaibigan, eto napaka-exciting ng bagong ngayon. Kasi bakit? Panibagong gobyerno ang bubuuin natin. At ang gobyerno na to na sinasabi ko, dapat magkakaroon ng isang kultura. Di ba? Na lahat dapat may wifi, may Bitbit, may Globe Smart na handi. Na pag sinabi may SBP, pag bakanti oras mo, upo ka dyan. Pag may training, pag bakanti, downline mo, bibit-bitin mo, upo dyan. Kung training pa nga lang, hindi mo mabitbit ang downline mo. Kaibigan, simple lang, ha? Sisil pa nga lang, hindi mo ma-influensyan ang downline mo. Training, tinatamad ka na upline. May karapatan ka ba yumaman? Uy, para sabihin ko sa inyo, di ba? Iba ang labanan, iba ang sa Kingsman table. Pag nandun ka at wala kang kaalaman at hindi sapat ang experience na dinaanan mo, hindi result ang pinag-uusapan. Pag nasa Kingsman table ka, ang pinag-uusapan paano ka bumitbit ng tao mo. Oh. Ako bata pa ako nagsimula. I'm only 22 years old nung nag-aim global ako, mag-23 at may 5 years old kaibigan. Nag-handle na ako ng pagsimula. It's a part of the submission, identity, and unity na tinatawag. Diba? Pero kahit gaano ako ka-hardcore, kaibigan, simple. Pagdating sa mga boss ko, sa mga may-ari, yuko ako. Nakuha? Ako, sad to say, may mga leader na nabigyan lang ng corona, nabigyan lang ng trono, pating management, sinasaway. Uy, napakaspasaway kayo, hindi ko kayo kailangan dito. Pasensyahan tayo. Bakit? Anong punto? Hindi nyo pa nga naranasan yung naranasan namin. Anong impluensyang mayroon ka kung ikaw mismo pinapakita mo, kaibigan, na ikaw ay sumasaway? Pag ikaw ay sumusuway sa management, isa kang pasaway. Palagi nyo itong tandaan, kaibigan. Etong mga salita na sasabihin ko sa inyo ngayong hapon, na ang batas dito, pag kayo sumunod sa amin ay may gantimpala kayo. Pero pag hindi kayo sumunod, tandaan nyo to, gantimpalo ang aabutin nyo. May batas tayo dito sa loob. Nakuha? Huwag kayo gumawa ng kumpanya at sarili nyong batas. Nakuha? Subukan nyo, lumabas kayo kung kakayanin nyo. Alam mo, sad to say, kung sino pa nga ang nabigyan ng mga resulta, kung sino pa nga yung mga nabuhusan dyan, wala akong pinatatamaan, ha? Anong punto ko? Para pag ikaw may utak na simulan mo pala ngayon at gagawin mo, ako na nagsasabi, tigil mo yan. Hindi uobra yan dito. Guys, hand in hand, tulungan kayo namin, tulungan nyo kami. Hindi namin to kaya pag wala kayo. Hindi nyo to kaya pag wala kami. Lalaki si Senator Green, kaibigan, with the leader. Iisa tayong pamilya na tinatawag. Saan yung isang pamilya na tinatawag? Kung kaibigan, lahat hindi nagkakasama. Ano tinatawag? Anong punto ko? Yung lifestyle habit na tinatawag. Tanggalin mo kung ikaw madamot base sa nakaraan mo na experience at pamumuhay at mga karanasan, kaibigan. Pagdating dito, tanggalin mo yan. Dahil ako na nagsasabi, hindi pwede yan. Bullshit ka dito. Sorry ha.
para magkakaintindihan tayo. Yes. 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 Kami sa totoo lang, sobrang mabait ako. Sabi nga ni VP, chairman, ang bait mo kasi, lahat binigay mo ng kaliwa mo, binigay ng kanan, kakainin pa lahat ng buo. Paano yung mga karamihan na nag-aantay? Di ba? Pag yan lahat ay nawala. Wala akong pinapatamaan ha. Ang punto ko lang, kaibigan, magsasama kayo bilang pamilya. Alam mo, pag pamilya turing mo sa amin, hindi mo kami sasaktan. Susundin mo yung mga batas. Yung mga bawal, hindi mo gagawin yung panunulot. Hindi mo gagawin yung pagkakamada. Lahat ng mga may batas at ang batas, yun po mo pwedeng baliin. Nagagalit lang kayo minsan sa BP natin na mas stricto, mahigpit. Pero bakit yung mga sumusunod naman, sila Tita Narcy, sila Tita Lani, tuwang-tuwa na wala nung nagpahinga si BP, nalungkot. Diba? May ibang masaya. Celebrate, wala na. Kasi piyesta na. Magagawa na namin lahat. Diba? So, tanong anong punto? Magsasakripisyo both sides. Ang punto kasi ako, kaya ko mag-arise. Again, owner ako. Ibibenta ko ang produkto over the counter, buhay ang kumpanya. Pero bakit nandito ako nakatayo? Diba? Isipin nyo April 14, birthday ko. Pero pakiki-birthday ako sa inyo, magsusum training tayo. Diba? Anong punto? It's the part of commitment, sapat na para patunayan na seryoso ako. Seryoso ako sa ginagawa ko. Ikaw baka seryoso ka lang, baka dahil nagkaroon ka ng downline na left and right na mas okay na, siseryosuhin ko na to. Subok lang muna ako dahil may downline ako na maganda, kumicheke na ako na maganda, siseryosuhin ko na to. Baka mamaya nasabihan ka lang, hampas ka lang ng isang mali mo. Ay wala, nayuyuko ka na. Aalis ka na. Kalaban mo na. I-influensyan mo pa yung mga follower mo, bubulong-bulong ka pa. Diba? Tuktukan kita kung nandito ka nakikinig ka man dyan. Hindi kita kailangan pag ganun. Sorry to say Ako ganun ako sa batas ko sa pag-network. Straight ako kausap. Okay? Tingnan mo Marami dito. Grabe, hindi kinaya si upline. Wala ka. Taas ng energy, partner. Grabe, pati internet, hindi kinaya Yes, Bigay yung internet. Tatandaan mo to. Hindi pagpapala. Dahil pagsalanan is the root of all. Yung wake up right now. Woo! Grabe, diyan ba kayo? Di na po marinig si upline. Yes. Di pa marinig. Hindi kinaya si upline, di ba? Sumapog na. Babagong nag-iinit. Oo nga Shaking part. Wala na yata signal. Chairman. Shaking part. Shaking Check. part. Check mo. Yung internet yung nalaglag. Sumuko ang internet Shake yung internet. Dana. Shaking ang internet, shaking. Brother Evan sa sharing. Brother Evan. Yes. Yes. Grabe. So as we wait for our upline, di ba? Grabe mukha ako, ba't tutok ng tutok dito? Tuloy takbo nga ako, Sir Evan. Ina Narcy? Umalis akong konti, tuloy tatakbo na ako. Sabi ko sa mga trabahador ko, sige, diyan muna kayo. At ako'y Oo, tama. super ganda. Di ako'y palingon Ganda? Yung bawat mensahe, hindi na din yan, pag nami-miss natin, baka yung mga bagay na kailangan natin marinig, yun na yun Tapos nawala tayo. The Diba? real life. Kaya huwag tayong Mamiss. yun, yung mag-distraction, yung mga bagay na yan. So, kung may swerte ng mga tao dito na nagte-take note. Kasi kami nung nagsisimula kami, ganyan din kami. Lahat ng mga bagay na naririnig namin maganda. Sulat. Mild pa lang yan. Brother Evan? Mild pa lang yan Ito yung shaking nito sa shaking nung una Wala pa yun sa 50%. Nalaglag ako. Sa tsunami, hilamos pa lang yan. Sabi ko, Basic na. Kasi ako sa sinasabi ko, naririnig kasi ko.
Naririnig kasi ng kaaway eh. Sabi ng kaaway, tinuturuan mo sila ng tama, tatanggalin kita dyan. Pero ang Panginoon Diyos, hindi po ano yan. Hindi po mapayag yan. Yes. Huwag kayo mag-alala. Yung mga first batch, minor lang to. Di ba? Minor lang yung narinig nyo. Baka kalingkingan nga Toothpick pa lang. lang yan. Basic lang. Ilamos lang pa yan, lang, ah. ilamos pa lang yan, ilamos. Toothpick pa lang yan. Toothpick pa lang yan. Sa mga toothpick pa lang, di ba? Sabi nga nila. So sila, hindi na bago sa kanila to. So kayong very straight, kaibigan. Walang no hype. Kaya dati marami po nagtataka sa akin, bakit daw ang bilis ng resulta ng grupo namin? Simple. Kasi marunong ako mag-separate eh. Marunong ako mag-separate ng kamote at saging eh. Ang saging nakatayo yan, kaibigan. May puso. Di ba? May puso. Kung anong pinapangako, kaibigan, yung salita, perma. Yan ang palagi niyong tandaan. Hindi yung sweet promises lang sa umpisa para makuha after that. Hindi nyo, whatever the situation, harapin mo. Kung kailangan mo, kaibigan, harapin pa. Sa matter of negotiation. Nakuha? Oh. Lahat katok-katok sa mga nakakatama. Di ba? Pinagkatiwalaan ka ng PN International, hindi mo pinasok sa kumpanya. Di ba? That's the bullshit. Isipin mo, bubulsahin mo, nagtiwala yung tao, tandaan mo, pinaghirapan niya yun para sa pangarap niya na passport niya, pero sinunog mo yung ticket niya. Maraming ganun na mga tao. Pinaghirapan, nagbenta pa yan, nagsanla pa yan, naniwala yan. Yun yung mga tawag ko dun, mga kamote. Kaya until right now, gumagapang pa rin sa buhay. Paano kapag kakatiwalaan, kaibigan? Kung ikaw mismo, natitim ka sa sitwasyon, tandaan mo itong mga lifestyle habit na tinatawag, markahan mo to. Saan ka mahina, kaibigan, kailangan mo sunugin yan. Ilista mo lahat ng mga strength mo, ilista mo lahat ng weakness mo, ipag-pray mo at sunugin mo. Kasi walang ibang susunog sa'yo, kundi ang weakness mo. Doon ka papaulitin ng kaaway kung saan ka mahina, doon kanya babanatan. Ang kaaway, kaibigan, wala yang iniisip. Ang purpose niyan, magsira, magnakaw. Yun yung buhay na gagawin niya sa bawat isa. Anong punto? 'Di ba? Kung ikaw hindi mo ma-overcome ang weakness mo, magaling ka mag-talk, pero hindi mo ma-overcome ang weakness mo. Ako. 'Di ba? Tatamaan ka. 'Di ba? Meron nga dyan, iwan ko dati, Kung na-forward ni Ivan, yung weakness, yung pinanood ko na movie na, yung video ni Donna, no? Sayang hindi ko na, no? Yung istorya ng video doon ng bata, nung kinulong sila doon sa may room, na kinulong sila, may CCTV, tapos may marshmallow at chocolate, may CCTV lahat, na ang sabi, may ora, may minuto, may segundo na kung hindi niya makakain yung hindi niya gagalawin ang marshmallow ay bibigyan pa siya ng isa. Yung isa doon inaamoy yan, yung isa nilalayo. 'Di ba? Nakakatawa kung titingnan mo eh. 'Di ba? So ibig sabihin, saan bang kahinaan mo? Yun muna unahin mo. Paano ka magtuturo, kaibigan, ng tinatawag ng teaching? Na tinatawag na mag-motivate ka sa tao at magtuturo ka sa mga leader mo. Hindi ka karapat-dapat magturo ko sa sarili mo, kaibigan. Kaya titingnan mo muna sarili mo, may dungis ka ba? Pag hindi mo nakita sa salamin, may mentor ka, nandito kami, tingnan natin, panuorin natin. Nakuha? So yun yung punto. So, lifestyle habit is very important. Alamin mo, ikaw na nandito ngayon, we have 76 right now na nandito tayo. Ikaw na nanunood ngayon, tandaan mo to, kaibigan, at sa makakapanood pa nito. Tandaan mo to, yes, ikaw. Kung ano ang weakness mo, dun ka. Tandaan mo ang kaaway. Wala siyang tatamaan, hindi sa malakas, kundi sa mahina. Kung hindi ka niya mapapabagsak, papagurin ka niya. Kaya pag pagod na, naiinip na, naiinis na, susuko ka na. Nakuha? Tandaan mo to, pag sumuko ka, hindi ka naman nag-quit sa amin. Hindi ka nag-quit sa upline mo, hindi ka nag-quit sa kumpanya. Nag-quit ka sa pangarap mo at congrats, magiging quitter ka. Pag hindi mo binago yan, yun pa rin. Kung dito, ang ganda na nga ng complan, flexible na eh. Kung dito, bigay na nga kalahati ng 50% na ng marketing plan. Nandun, sa step Unilevel, ang ganda na nga eh. More than value for money na eh. Nakuha? Pero kaibigan, nasa sayo talaga yan. Lahat naman, bakit? Lahat. Yung sitwasyon mo ba na nahihirapan ka? Kami mga negosyante na owner ng kumpanya. Mas madugo sa amin. Baka ikaw, iniisip mo lang, kaibigan, mag-survive. Kami, iniisip ko ilan empleyado. Di ba? Yun yun. Ilan yung mga umaasa. Nakuha? Yung iba, busog na eh. Nung busog na, okay na eh. Tumakbo na eh. Wala nang pakialam, okay na, bahala na kayo. Kami hindi ganun. Oy, pag ikaw ganyan ang ugali mo, na pag nabusog ka na, okay ka na, kaibigan, tandaan mo to.
May responsibilidad ka na pananagutan. Yun ang kanina sinabi sa devotional natin. The parable of the talent. Na pag binigyan ka, pag pinagkatiwalaan ka, steward lang tayo dito sa mundong ibabaw. Tandaan mo dito, kaibigan, ang tinatatak mo lahat ito ay temporary at lahat ito mawawala. Nandito ako para magturo, para mag-iwan ng legacy sa bawat isa. Na yung itong turo na to na teaching ko at doktrina ko sa buhay, kaibigan, na itong blueprint ko kung paano ako nagiging successful. Pag lahat ginawa to, kung meron dito 50 sa loob na to, na mag-isa, mag-unite, na iisa ang lingwahe, iisa ang galawan, iisa ang direksyon sa buhay. Guys, sapat na dahil 12 na disipulo lang ang sinimulan, pero dumami ang Christianity. Nakuha? Ilan lang ba ako nung nagsimula? Mag-isa lang ako na tinuruan ni FM. Charles, nakita kong potential mo. Matibay ka, maayos ka makisama, hindi ka madamot. Pamilya ka tumuring sa mga tao mo. In-interview yung mga tao ko. Gagawin kitang June K sa kumpanya na to. Tinuro niya sa akin yung blueprint. So itong lifestyle habit na kailangan natin maintindihan. Okay? Nandito tayo sa topic na kailangan nyo maintindihan yung tinatawag na paradigm shifting, mag-shift. Guys, ano na natin, yung mga old habits, old mindset, tanggalin na natin yan. If you want to become successful, gusto mo kumita ng 100,000,000? Kasi itong kailangan mo maintindihan, no? Kung ito hindi mo alam ang weakness at mindset mo, ang weakness at strength mo, hindi mo ma-identify ang sarili. At pag hindi mo tinanggap ang mali, kaibigan, uulitin ko, ang mali ay kailanman ay hindi nagsasama sa tama. Palagi mong tandaan yan. Ang mali ay mali, kaibigan. Hindi nagsasama yan. Magkaiba yan. Magkakambal yan, pero magkaiba. So, ibig sabihin, kung doon ka pa rin manatili sa bad habit mo at hindi mo yun masunog, same pa rin. Kaya, ano yung mindset mo at ano laman ang emotion mo? Pag sinabihan ka ba, ano ba pananaw mo sa buhay? Ano bang naramdaman mo? Etong unang tanong. Okay? Na pinakita ni Ivan. Napakaganda niyan. Basahin mo yan, kaibigan, para maintindihan mo kung bakit ka nandito. Why are you here? Yun ang una kong tanong para maintindihan mo. Bakit ka nandito? Ano bang ginagawa mo dito? Nandito lang ba tayo dahil trip-trip lang natin? Di ba? Yan. Ask yourself, how do you see yourself for the next 5 years from now? Ano ba nakikita mo talaga? Ano ba talaga gusto mong mangyari? Baka sumama ka lang dahil naguyo ka lang ng upline mo. Maraming reason, yung iba sa product lang nagsimula. Oo, given, nandun na yung product, maganda na. Okay na yung products. Believe ka na sa products. Yung iba dahil sa mga pangako, andun na sa pangako. Tapos na tayo. Nandun yung iba sa curiosity, subok lang. Tapos na tayo, sumubok ka na. Diba? Yung pinirmahan mo na independent distributor, kaibigan, ako na nagsasabi, sunugin natin yan. Punitin natin yan. Dahil pag distributor ka, kaibigan, na independent, na yun pa rin ang bit-bit mo na paniniwala at yun pa rin ang pagkakaintindi mo sa negosyo, tandaan mo to, kung anong gusto mo gawin, gagawin mo lang. Sa eskwelahan may batas. Ganun din sa kulturang bubuuin natin. May batas na kailangan mo sundin. Again, walang problema humindi. Isiseparate lang naman natin yung kamote sa saging. Taas ng kamay, yung leader ng kamote, kung gusto. Gawa kayo, ha. Si Ivan, nangaasar na si Ivan. Ako, sabi ni Ivan, leader ng kamote, taas ng kamay. Gagawa natin ng GC yung mga kamote na yan. Sige, gapang lang kayo sa mga negative. Gapang lang kayo sa mga kung ano-anong sasabihin. Alam mo yung mga kamote, ganun, no? Yung mga positive, kaibigan, yung mga saging, may puso yan. Ayaw manakit yan sa kapwa. Kaya nagbubunga, nakatayo yan, kaya leader yan na tinatawag. So itong yung tanong na tinatawag ko lang kanina, na sinasabi kanina, di ba? Why are you here? What is your purpose? Or your goal here? Ano ba talaga yung purpose mo? Kailangan mo maintindihan. Bakit ka ba nandito? Ano bang calling dito na tinatawag? Di ba? Na magturo tayo na tinatawag. Ayan, pinakita nga ni Ivan Rule number 1, put God at the center of everything. Di ba? Panalangin mo muna. Kung anong mga plano mo, devotion na nga, hindi kayo nag-a-attend. Sige nga, tingnan mo 74 tayo dito, curious kayo sa, ano ba itong nirarara ni chairman, ni CEO, at nirarara ng mga iba, nag-iinganyo. Bakit ano ba to? Kaya 74 inabot, di ba?
Para bukas tingnan natin kung nandito ka pa. Tingnan natin sa 30 kung nandito ka pa. At sisiguraduhin ko ang nakita mo ko sa burger, isang parte pa lang to na tinapay, wala pang palaman, bukas pa ang palaman. 'Di ba? At pangit 'yan ang tinapay, pag isa lang tinapay tas palaman, ang sagwa naman kailangan ko kumpletuhin mo yung palaman. Kayong 3 araw, kailangan ko kumpletuhin mo 'yon na tinatawag. 'Di ba? After this, you need to decide. Mamili ka na, 'di ba? 'Yun ang sinasabi ni Joshua, "Choose you this day whom you will serve. As for me in my house, I will serve the Lord." Kahit saang networking company ka, kaibigan, dadalhin. Yung mga dahilan mo na puro turo, na ginaya mo ang apply natin na si Adan, ako na nagsasabi, turo mo pa rin. Ay, turo mo sarili mo. Ano ba talaga mali mo, kausapin mo. 'Di ba? Baka yung sakit nandyan, sakit sa katamaran. Yan. Yun yung totoo. Ano ba purpose mo dito? Kailangan maintindihan mo yung purpose mo. Dahil pag hindi mo maintindihan, kaibigan, ang purpose mo, tandaan mo to. Pag nandun ka na sa tugatog ng tagumpay, anong next? Wala na kasunod. Baka gusto mo lang yumaman, magkakotse. Pag nagkakotse ka na, pag yumaman ka na, anong next? Hindi mo ba naintindihan kung ano yung purpose, kung bakit ka pinapadaan sa tunnel? Hindi mo ba naintindihan bakit ka kinukulong sa kuweba ng madilim? Hindi mo ba naintindihan yung mga tough times, pains times, na mga dinadaanan mo na sacrifices, kaibigan? Yan ay bubuuin mo yung buong istorya mo. Sige nga, kung kalahating milyong kinikita mo, 6 figures ka na, baka hindi mo nga lang, hindi walang kwenta eh. Paano ka magtuturo ng direct kung hindi ka marunong mag-direct? Paano ka magtuturo ng benta kung hindi ka marunong magbenta ng tama? Tama? Asar talo ka dun. Wala kang karapatan magturo pag alam mo, anong sasabihin mo? Ayan, direct ko yan. Ay, direct ko yan, direct ko yan. Pag kinausap mo naman yung tao, spillover ako yan, spillover. Ayun, apply ko, walang kwenta yan. Guys, may silbi ka dapat. Diba? Yun yung punto. Darating naman ang time pag meron ka na, ano ba ang susunod? Yun yung kailangan mo. Hindi yung 1 + 1 = 2. Hindi yung target mo pera lang. What's next? Kasi kung ang target mo lang pera, may ending yan. Ako na nagsasabi. At ang mga taong may ending na sa pera lang, hindi sa mission, ang tawag dun, hindi career. Diba? Hindi career ang tingin nila sa networking na tinatawag. Hindi yan leader na tinatawag, kaibigan. Hindi yan totoong leader. Mga false leader yan. Mga, ang tawag dyan, kumbaga sa Biblia, mga antikristo. Hindi yan labag sa Hindi kami mga leader. Ang leader, kaibigan, may burning desire magturo. May burning desire tumulong. Diba? Bilang upline, tingnan mo, paligid mo, baka ikaw nag-i-encash ka lang ng dashboard, Mr. Encoder ka lang at Mr. Encashment ka lang, pero tanong yung mga leader mo, paano? Nakakamusta mo ba? Yung mga kotse nila, nakakamusta mo ba? Ano sitwasyon nila? Ako nga, owner na, pero yung mga leader na hanggat ma-reach out ko, kinakamusta ko pa. O iwan ko kung nandito nung nakaraan si Gail Mantika. Sa dami, isipin mo, kamusta ka na? Kamusta mga bata? Pati buhay ng mga tao na makikita ko dito na naaalala ko, kinakamusta ko. Hindi lang dahil para dun mag-produce. Baka mamaya pinag-uusapan nyo lang, kaibigan. Pera lang. Know your purpose. Kung bakit ka nandyan. Ang pagpapala ng Panginoon, kaibigan, pwede ka pagpalain. Pwede ka nga pagpalain ng demonyo. Sabi nga ni Pastor, di ba? Sa devotional. Pero anong purpose pag nandyan ka? Baka pag inspirasyon ka na, kaibigan, untouchable ka na. Diba? Noon nung nanunood ka, nung mumuy ka, nandun ka lang sa isang tabi, okay yan. Tandaan mo kung paano ka nagsimula. Diba? Na ikaw kung ikaw nagsimula, kaibigan, nagusgusin. Ako, bakit ganun ang puso ko sa industriya, sa mga ibang linya? Simple, 4 years. 4 years yung waiting period ko. Story of David. Diba? Anuhin nyo? 15 years waiting. Bago siya, nung in-appoint siya na magiging king. 15 years. Nung mga panahon, kaibigan, na anchor pa. Yung mga niya, sinunog. Marami siyang dinaanan, pero inantay niya. O ikaw, ilang taong ka na nag-aantay? Ako, bakit di ako naiinip? Wala naman akong inaantay dito. Ba't ako maiinip? Alam mo bakit may mga naiinip na? Nag-aantay ka kasi. Wala akong inaantay. Kaya hindi ako naiinip. Dahil may-ari ako. Kumpanya ko to. At ilalaban ko to hanggang dulo. Bakit? Negosyo ko na to eh. Magiging pakinabangan na to ng mga anak ko. At yung mga season na dumadaan ako sa ang benta na lakas, ang benta hina, may hinuhulma sa akin ng Panginoon. Pero every time na nandun ako, kaibigan, wala na, tapos na stretching sa akin. Dumanas na ako eh. Tulad nga na sinabi ko, lockdown time pa, kaibigan, din na. So dati hindi ko maintindihan, pero kaibigan, yun yung purpose. Kaya kailangan maintindihan mo, ano bang purpose? Bakit mo kailangan sakripisyuhan? O, sige nga.
Laki ng cheque mo. Baka pag pinag-traffic ka ng training, pag leader mo may problema, hindi mo na kaya. 'Di ba? Hindi mo kaya tumapik, hindi mo kaya mag-motivate. 'Di ba? Ako palagi ko 'to sinasabi, sorry to say sa lahat. Alam mo para malaman mo ang leader na wala ng activity, puro throwback ang pinopost. Throwback 2 years ago. Throwback. Tigilan nyo ka-throwback kung nagbabranding kayo. Oy, magising kayo sa Facebook, sa online. Pag throwback ang nasa post mo, tatawanan ka bilang leader. Ibig sabihin, wala kang activity na tinatawag. At kung wala kang activity na ginagawa, huwag mo ipaya sarili mo sa mga kapwa mo. Mag-post ka na lang, kaibigan, ng mga motivation. Maghanap ka, mag-follow ka kung sinong mga motivation, i-copy-paste mo yon, dadagdagan mo para connect mo sa'yo. Ganun na lang. What's your purpose? 'Di ba? Hindi yung throwback, sorry yung may mga distributor ako. Ako nga sinasabihan ko sa kanila sa mga leaders ko nung nakaraan. Oy, pag may nag-post ng lugaw yung mga essential na yan, huwag makiuso, tayo magpauso. 'Di ba? Yung mga change oil na yan, change mindset. Hindi yung change oil na yan. Sinasabihan ko sila lahat. Kasi bakit? Huwag kang makiuso. Ako, nag-post ako ng essential pero product ng Sener Green natin. Kasi bakit? Doon makikita na pag ikaw kaibigan, nadaya, ibig sabihin, mahina ka. Tama? Ibisi mo sarili mo sa magandang bagay. Mag-post ka ng mga positive. Kahit wala kang activity, basta nakakontribute ka sa social media, sa community na mga pinupost mo, na motivation, okay yan. Okay yan, go yan. Suportahan natin yan, itathumbs up natin yan. How you attack to generate your sales target. Kailangan maintindihan mo, kaya kailangan mong matutunan ang tamang skills. Guys, ako, hindi ko na kailangan ituro yung mga skills pa dito. Ang daming top earner dyan, Kaya gagawa tayo ng mga bagong GC dito, yung bubuin natin tong GC na to. Yan, sila Paul, sila Ivan sa online. Ang dami dyan. Sila Ronaldin, sila Ronald. Ang dami dyan. Ang daming pwedeng tumuro dyan sa inyo, kaibigan. Yung mga productive, makikita nyo naman At tandaan nyo dalawa ang productive. Mayroong productive, may mga nasa ranking, nakikita mo, pero may tao lang. May tao lang, kaibigan, na nalagyan, nagiging pamiring, kaya pumasok sa ranking. Na tapat, na tinatawag. Huwag kang mag-alala. 'Di ba? Hindi naman lahat sa'yo ang bula. Pag hindi ka bumalik sa eksena, sisiguraduhin ko mawawala yan, aagawin ng lahat yan. Bakit? Nag-top 1 ako. Nung nawala ko sa eksena, 2 taon, nagiging top 2, nagiging top 3 ako. Inagaw din ng iba. Okay? Pero the good thing, dahil alam kong blueprint, pagbalik ko, kaibigan. Pagbalik ko, nagre-recruit ako. Nag-create ako ng bago. 'Di ba? Nadoble ko na times ko. Anong punto? Pag hindi mo alam paano, kaibigan, ang pag-generate ng benta na tinatawag, wala. Yung simple na nga lang to, hindi mo to mamamaster, hindi mo to ma-adapt yung 5 fingers sa tinatawag. Ano yan? Prospecting, inviting, presenting, closing, follow-up. Hindi mo nga to I-busy roll ka lang, baka hindi mo ma-perfect Di ba? So babalik ka dun. Talagang may targeting ka na tinatawag. Ako, prospecting na tinatawag. Ako kahit saan. Lalo na pag may leader akong kasama. Yan, Siglin, nakikita yan. Niglin Nagresula Di ba? Hindi ako tipong mamotivate ko lang, huhubugin ko lang, kaibigan. Lalasingin ko lang sa mayroon ako. Parang kumbaga sa Ilonggo, palaway-lawayin ko lang na ito kotse ko, ito Challenger ko, ito Cherokee ko, ito kotse ko. Itong dashboard ko. After that, wala akong ganap. Hindi ganun. Pag nakita ko na, na-hype ko na, automatic at naniwala na, papakitaan ko ng tamang galaw yan. Ito, sama ka sa akin para makita mo kung paano gumalaw, kung saan ako nakatayo at sinong tao dyan ako magsisimula ng recruit. Diba? Anong punto? Baka hindi ka nga nagano Kahit anong negosyo. Hindi ko sinasabi na basta mapagkitaan mo yan. Diba? Okay lang. Diba? Si Michelle, nagla-live selling nga. Nakita ko dito si Michelle, nagla-live selling. Okay yan. Pag bumili yan ng damit, sunod yan. Iko-convert mo, Sener Green na. Recruitin mo na. Diba? Ganun na kasimple. Wag mo lang ibenta dito Wag lang kayo mag-live selling ng sarili nyo Guys, anong punto? Kung ikaw mayroon kang mindset na nahihiya ka, ayaw mo ng rejection, ayaw mo ng discouragement, ako na nagsasabi, hindi na babagay ang mundo na to sa'yo. Sorry. Dahil uulitin ko, kaibigan, bago ka makarating sa tugatog ng tagumpay, may slide ka ba dyan, Ban? Ay, pakita mo dun, Ban, yung slides ng yung way to success, para may pakita sa kanila. Yan! Yun yung dadaanan mo. Palagi mo tong tandaan at palagi mo yan itatak. Yan ang dadaanan mo.
Kaibigan, simula pala yan. Mistakes, ang daming pagkakamali. Kaya nga dito, tinuturo yung tinatawag na sales clinic. Huwag ka mag-practice sa prospect. Mag-practice ka, kaibigan, sa sarili mo. Sa tao na kaintindi sa'yo, masterin mo yan. Failures. Ang dami mong failures sa dadaanan na yung ine-expect mo, kaibigan. Hindi nag-met up. Pero doon ka matututo. Masakit yan. Yung pagkakamali, yung mga failures. Kaya nga may training tayo eh. Di ba? Yung mga minimit mo na hindi nag-expect, rejection, matindi yan. Frustration, matindi yan. Insult, matindi yan. O, tanong, bakit ako? Okay na ba? Bakit ako? Yung mga sinabi ni Ivan, yung pinakita na 5 na yan, kaibigan, yung 5 na yan, wala sa akin. Bakit? Hindi yun ang nakapokus sa akin. Ang nakapokus sa akin, kaibigan, hindi, tandaan nyo ha, kung nakita nyo to yung 5, mistakes, failures, rejection, frustration, insult, 5. Ang nakapokus sa akin, kaibigan, sa pag-generate ng benta, prospecting, inviting, presenting, closing, follow-up. Doon nakapokus ang mundo ko. Hindi doon sa mga negative na bagay. Ikaw, kunting ano na nga lang, maranasan mo, okay na, iyak ka na kaagad. Di ba? Tapos nangangarap ka ng malaki, nangangarap ka ng 6 figures, nangangarap ka ng kagaya namin. Naku, ako na nagsasabi, hindi mangyayari sa'yo, sorry. Ako na nagsasabi, ano yun, mamasterin mo lang yung pagsasalita, mamasterin mo lang yung dahil marunong naman mag-NDO, may mga nag-training naman dyan, kukuha lang ako ng pattern, guys. Ako kahit magsalita ako, kahit walang slides. Diba? Kahit walang pattern. Ang lahat ng sasabihin ko, guys, puro sa puso. Nung nakaraan, may leader dito, kausap ko, simula alas 6 ng gabi, hanggang alas 3 ng umaga. Simula alas 9 ng umaga, dito ko pinatulog, hanggang alauna ng hapon. Pero ang kwento, kaibigan, sobrang dami. Kulang pa. Sabi upline, okay na, recruit na kami. Hilo na kami. Tatrabawin na namin to. Si Paul, nung kinausap ko yan, si Paul, alas 3 ng hapon kami nagsimula, kayo ni Paul. Natapos kami alas 6 ng umaga. Hiwalayan namin alas 9, pinuputokan na kami ng araw. Si Glenn, nakikita ni Glenn nung nag-o-observe yan dito sa akin. From Batangas na inano ko, pare, ito usapan natin hanggang madaling araw. Paglabas namin, kumain lang kami nung gabi, kumain lang kami sa lugawan. Yung katabi ng lugawan mismo, yung tumabi na umupo, nire-recruit ko yun. May ari na ako, ha? Diba? Kakausapin ko. Sinampulan ko si Glenn. Diba? Sabi ko, brother, saan ba kayo dito? Malapit lang? Kabila, sabi niya. Pare, kung nag-aaral pa ba kayo, graduate na, pero may trabaho na. Sabi ko, Brad, timing, yung pinaliwanag sa akin ng taong to, nakadalawang kotse na to, timing, napakaganda ng negosyo. Sabi ko, tingnan mo kaya. Hindi ko sasabing may-ari ako. So, ibig sabihin, aralin mo lahat. Aralin mo yung lingwahe na tinatawag kung paano. Yung iba kasi, nandun lang talaga nakatutok sa resulta. Gusto lang talaga ng left and right, pak, papalo na. Gusto lang kotse, okay na. May malaking grupo, papalakpakan na. Fame, yes! Apply, matindi, resulta. Pero tanong, ano ba yung turo na mayroon ka? Nakuha? Ngayon nga lang dito eh. Pagtatanungin ko kayo eh, why are you here? Malalim dahilan mo. Pero pag nagbigay na ako ng assignment, kaibigan, hindi nyo na magagawa. Tandaan mo, tulad ng palagi namin kasabihan dito, magkaiba ang uso sa puso. Baka yung sinasabi mo, hindi kaya naman ng dibdib mo. The heart is deceitful, sabi ni Jeremiah. Kaibigan, napakadaya niyan. Tandaan nyo lang. So, anong punto na tinatawag? Kaya kung may mga nayayanig dito, ako na nagsasabi. Depende kasi sa pipiliin mong bagay. Baka yung 5 fingers mo na pinapamaster, yung prospecting, inviting, presenting, closing, follow-up, ano yung mga nasa, ay, mistakes, negative na naman, ay, failure, negative na, ay, nireject ako, frustration, insult, ay, ayaw ko na yan. O manahimik ka sa isang tabi. Diba? Tandaan mo dito, kaibigan, bubugbugin ka bilang bida. Diba? Gusto mo magbida-bida, si Jollibee lang ang para dun. Apply, pa-spill over. Ano yan? Mang inasal? Tuhog? Diba? Fishbowl? Hindi ganun. Tayuan mo sarili mo. At the end of the day, kaibigan, uulitin ko, isa lang ang tinatak sa akin ni FM. Charles, tandaan mo to, lahat ay istorya. Lahat ang maiiwan din sa atin pag wala na tayo istorya. So, anong istorya na dinadaanan mo? Kapalan mo mukha mo. Sa sales, ganun. Hindi yung kapalan mo mukha mo, kaibigan. Iba kasi ganito ang pagkakaintindi, di ba? Pag sinabi, kapalan mo mukha mo. O, sige, makapal mukha. Di ba? Sa kapal ng mukha, nangihingi. Kapal ng mukha nga. Di ba? Itapon mo yung pride. O, wala na nga pride. Manghihingi tayo. may internal, kaibigan. Di ba? Huwag ganun. Kung apply mo kumita, okay, given, hayaan mo siya. Hindi ka sinuportahan, okay lang. Bahala siya, problema niya yan. Isa ko yung apply ko, nako, ewan ko lang. Yung unang bumati sa, ewan ko, parang yun nga, yung unang bumati sa akin, yung biga lang. Nako, asara namin matindi.
Napakatindi, kaibigan. Darating sa point, magkikwit ako hindi sa trabaho, sa pang-aasar ng upline ko na yun. Pero kaibigan, doon ako tumibay. Diba? So anong punto? Ikaw paano ka ba umatake? Sa ano mo? Baka yung puro atake mo, kaibigan, puro mo tinitingnan, wala kang activity, hindi ka nga nag-i-invite, hindi ka porsigido. Kung totoo talaga malalim ang dahilan mo, kung gusto mo talaga mabagong buhay mo, yung sitwasyon tandaan mo. Kaya tinawag siya na sitwasyon, kaibigan, dahil temporary lang siya. Hindi yan tatagal. Bakit yung pandemic ba buong buhay ganito na? 'Di ba? Lahat ng sitwasyon ay temporary. Itatak mo yan sa utak at puso mo. Lahat yan magbabago. Pero ang tanong, kaibigan, paano mo ba babaguhin yung sitwasyon na yun? Gusto mo ng pagbabago, pero wala kang babaguhin gagawin? Same. Ako nagsasabi, kahit saan ka man, kumpanya, kahit ano man ang gagawin mo sa buhay, bastang importante, kaibigan, kung anong sinimulan mo, tatapusin mo. Kung saan ka nadapa, doon ka bumangon. Diba? Kung may mga tao mag-aalalay sa'yo, swerte ka, pasalamatan mo yun, embrace mo yun. Sa mga panahon na wala ka, na walang-wala ka, na silang umalalay. Sa mga panahon na minotivate ka ng upline mo, kaibigan, pasalamatan mo. Diba? Ako nga, bakit dumating ba ako sa tinatawag na hindi magkikwit? Tao ako. Darating na ako sa quitting time. Pinikwento ko nga sa inyo, diba? 6 months, walang nangyayari, buhos trabaho. Todo bigay, patay lagas ang grupo. Hindi ko pa alam paano sistema, paano yung alam ko lang mag-recruit, alam ko lang magtrabaho, so nalalagas. Hindi ko alam ang kultura pa kung paano. Okay? Kasi pag alam mo, kaibigan, tandaan mo to, pag alam mo yung tao mo ay hindi yan malalagas, at kung may malalagas man, may itatayo dyan, may identify ka. Ang challenge kasi dyan, yung pag-identify mo sa tao. Pag dumami na, iisa ka lang na upline. O, isipin mo kung lahat pinangakuan mo yan na ikaw magtatrabaho, hindi empleyado ka nila. So yan, bukas pag-uusapan natin yan kung paano ang play na tinatawag na tama dyan, na sistema. So anong punto? Ang punto, kaibigan, yung lahat ng mga sitwasyon at dadaanan mo ngayon, ako nagsasabi, maging temporary lang yan lahat. Kasi ang alam ko sa isang masakit na bagay, temporary. Mawawala siya eh. Di ba? So, ibig sabihin, ito yung mga dinadaanan natin, sitwasyon, saraduhan ngayon, lockdown time, lockdown moment. Matatapos to. Pero ang punto kasi sa sitwasyon na to, paano ka gumanap? Huwag mo antayin. Gumalaw ka. Kahit nasa bahay ka lang, kaibigan, pick up your phone. Tawagan mo yung prospects mo. Ako dito, pinapakita ko sa mga estudyante ko yung mga nauna na yan, kung paano ako mag-activity dito sa loob ng bahay, pagising ko after ko ng stretching, kaibigan, hanggang gabi, madaling araw kung paano. At kung nasa labas ako kung paano. Ganun ako gumalaw. Scorpio nga, naranasan ko eh. May ari ako O ikaw leader, wala kang ganap, mahiya ka naman. Sipin mo yung may-ari naranasan, tawa ng tawa si Glenn eh. Sabi ko na, wag ka pumasok, markado na tayo, pangalawang gabi na natin na nagbibilog doon eh. Di ba? So anong punto? Anong pwede mo ipagmalaki? Sige nga. Hindi mo, guys, hindi material ang usapan sa anumang bagay. Kundi yung ginera mo, being a warrior na tinatawag. Yung mga scars mo sa laban na ito tatakto ng ganito, ito ganito, ito ganito. 'Di ba? So yun yung kailangan mo tandaan. Kasi yung mga tao na hinahype ka lang sa resulta, kaibigan, hinahype ka lang na ganito, pero yung kwento hindi naman yung totoo, kaibigan. Ayaw pa nila umamin. Ang tawag dyan, kahit sa ang kumpanya ka man, kaibigan, excuse me, wala akong pakialam. Ang tawag ko sa'yo, isa kang impostor. Nakuha? Anong punto? Guys, tuturuan ko kayo ng tama. Bakit? Tamang kultura eh. Alam nyo ba paano magkultura ng tao? Guys, ang kultura na tinatawag, batas yan. Mapapasunod mo yung tao mo, hindi dahil lang sa resulta mo, dahil nakikita kung paano ka gumalaw, kung paano ka mag-set ng example, kung paano ka mag-impluensya na tinatawag. So kung wala kang galaw na tinatawag, hindi ka nag-iisip, hindi ka nag-i-innovate, hindi ka nagbabago, maintindihan kita. Kung 1 year, 2 years, 3 years ka, 4 years ka, 5 years ka na mahigit, pero ganun pa rin, elementary pa rin ang galawan mo, hindi kita may kalahating milyon na kinikita mo, nagsi 6 figures ka na, pero hindi mo pa rin alam. At yung mga mali na ginagawa ay ginagawa mo pa rin. Naku, anong punto ko, kaibigan? Hindi mo makultura ang tao. Susunod ang tao sa'yo, sa command mo, base sa nakikita nila, kaibigan, sa ginagawa mo. Basta saludo yan, kaibigan. Kahit saan man yan sila magpunta. Ako, proud to say, kahit na ang mga tao ko hindi ko man makakasama.
Every time, nung nakaraan nga, may isang may-ari ng kumpanya, di ba? Na-downline ko rin dati, eto black and white, marunong to gumanap. Pag-comment ko lang sa kanya, malalaki na anak mo Siyempre, reminder yun sa kanya. Yes, upline. Ang bilis ng panahon. Nag-yes, upline pa rin. So, anong punto? Ikaw, baka ang tao mo, pag wala na sa'yo, wala nang yes, upline. Kasi bakit? Ano bang binaon mo talaga? Tandaan mo, wag mo gawin yung mga tao mo na money machine. Okay? Anong punto ko, kaibigan, na related dito sa how you attack? Bakit kailangan mong matutunan ang pag-generate ng benta? Kasi pag natutunan mo ang pag-generate ng benta, alam mo paano mo ituturo. So, paano ba i-generate ang benta ngayon? Marami. Post ka, online. Organizational attack, church. Okay? Sila Paul, alam nila yan. Sila Raymond, may mga organizational attack. May mga team dyan sa online. Sila Ivan, sila maraming pwedeng magturo dyan sa inyo. Ang bottom line lang lahat dyan, ito, mamamaster mo itong 5 fingers na tinatawag. Okay? Inviting, presenting, closing. Diba? Follow up. Kasi kung wala ka ng ganun, kaibigan, wala ng burning desire. Kaya may iba dito, hataw pa sa simula. Hindi lang nag-meet yung expectation, wala na. So yun yung importante, kaibigan, na ma-perfect yung mga bagay na yan. Kaya sinishare ko kayo sa turo, sa teaching, na kailangan nyo maintindihan, kaibigan, para alam natin kung anong stand mo. Alam ng upline mo kung anong stand mo. Kasi ako, isa lang ako, pero kaibigan, alam ko yung stand ko. Kaya nag-create ako ng 1,000. Tama? Anong punto? Actually, dapat hindi na nga ako nagtitraining nito about the culture Alam mo kung sino dapat ang nagtitraining nito? Yung leader. O, tanong, yung leader ba nandito? O, saan ang mga leader dito? Yun yung punto. Kasi bakit? Trabaho dapat namin pag-manage. Paano pagandahin ang complan? Paano pagandahin ang incentive? Paano kayo i-service? Pero nasaan ang mga leader? Busog na Nawala na. Tama? Wala nga sarili dito Hindi tayo magbabanggit, di ba? Kasi anong punto, kaibigan? Kaya ko to sinasabi sa inyo, hindi para dun sa mga nauna. Guys, uulitin ko, para pagdating ng panahon na nandun ka na sa success, kailangan maintindihan mo, umupo ka pa rin dyan, makinig ka pa rin dyan. Bakit? Minsan ginagawa natin yung isang bagay, hindi dahil sa sarili natin, kundi dahil sa mga tao natin na nagsiset tayo ng example. Ang leader na tinatawag ay impluensya na tinatawag. Saan ba ang impluensya na mayroon ka? Tama? Baka napitik ka nga lang, nagkamali ka, pinitik ka na, wala na Galit ka na So yun yung punto. So sayang, hindi ko po ugali ang mamersonal at hindi ko po ugali ang tumama sa tao. Kaya kung tatamaan ka, hindi para itama ka. Nakuha? Kung sasabihin nyo ba ako na, magaling yung sistema mo, bakit may mga nakadikit naman sa'yo, hindi naman naging successful? Uulitin ko po. Yung sistema ko proven sa taong susunod sa akin. Pero sa hindi susunod sa akin, ako nagsasabi, hindi uubra. Ganun kasimple. Diba? So, ibig sabihin, kailangan mag-usap tayo ng masinsinang kaibigan. And of course, dahil nga patapos na yung part 1 natin, hopefully, ay nayanig kayo doon sa mga topic na pagtulog mo mamaya, tanungin mo muna sarili mo, bakit ba ako nandito? Diba? Ano ba talagang purpose ko dito? Bakit ba ako magne-network? Bakit ba talaga gusto ko yumaman? Ano ba talagang purpose ko? Diba? Bakit ba kailangan ko ito matutunan? Bakit ko ba kailangan magiging effective? Diba? Bakit ko ba kailangan pagdaanan yung mga discouragement, rejection na yan, na hindi mo naiindahin? Diba? Na yung dosage mo tataas. Bakit ba kailangan sa panahon na to, kaibigan, mas matindi ang kwento ang gagawin mo? No time for drama. Ang dami hindi ka masasapawan sa mga balita. Sobrang shaking ang mga nangyayari sa paligid, kaibigan. Yanig buong mundo sa COVID-19 na tinatawag. Gobyerno, yung bansa nayayanig nga ikaw hindi ka pa nayayanig. Kung iniisip mo, kaibigan, na mahirap gawin to, ako na nagsasabi sa lahat ng madali, sa lahat ng mahirap, ito na ang pinakamadali kasi mas mahirap ang labanan sa labas. Sige nga, mag-traditional ka kung gaano kasakit sa ulo. Tanong, may pera ka bang puhunan? Okay sana, kung meron. Kung wala. Diba? Walang problema doon. Choice yun. Pag yumaman kayo, kung ano man ang gagawin nyo, do it. Okay lang. Diba? Walang problema. Pero itong punto, kaibigan, tama? Noong mga panahon na wala ka pang downline, na pinananalangin mo, sana magkaroon ka, sana magiging ganun ka, kaibigan, kamusta ngayon? Kung may mga downline ka na, yung mga taong pinangakuan mo, natutulungan mo, kamusta? Nagawan mo ba? Kamusta nung mga napariwala sila? Kinausap mo ba? Kamusta bago maghiwalay kayo? Maayos ba lagay nyo?
Kamusta? Kamustahin nyo naman. Value the relationship. Walang personalan pag nag-quit eh. Yan mo. Diba? Bastang importante, maintain kayo. Good luck to him. Walang bitbitan. Minsan ano nangyayari kasi ituturo mo kasi ganito. Yung leader ko nalagas kasi ganito. Guys, tandaan mo, dalawa lang yan. Cause and effect ang nangyayari sa lahat ng bagay. Diba? Sabi ko nga sa inyo eh. Yung kapatid ko konti lang. Yung sister ko, konti lang yun. Tinusok niya lang. Tinusok niya eh. It's a great lesson. So, iniinda niya hanggang ngayon. Nandito nga siya sa tabi, di ba? Kaya sabi ni Dr. Apon, masakit kasi yan. Kaya si umiyak, masakit mapdi pa. Tinawag yung mapdi pa nga eh. So, anong punto, kaibigan? Yun din yun. Kaya anong punto ko? Di ba, masaktan ka dito sa mga pag-uusapan natin, kaibigan, hindi mo to tanggap. Walang problema. Ang punto ko lang, kaibigan, mas gusto ko nasaktan ka na natuto ka. Yun yung punto. Guys, tandaan nyo to. Ang sabi nga sa Corinthians chapter 6 verse 14, do not be unequally yoked together with the unbelievers. For what fellowship has righteousness with lawlessness, and what communion has light with darkness. Ayan yung pinakita ni Ivan. Kaya kaibigan, magkaiba yan. So anong punto ko sa tinamaan nating topic dito sa tinatawag na paradigm shifting? Sa shaking na tinatawag para ma-review. Okay? Okay yun, Ban. Maganda yung uli mong pinakitang verse. Ipakita natin. Baka sasabihin nyo kasi sa akin, no? Sasabihin nyo sa akin, Charles Langgurayan ka kasi. Iba ka, iba upbringing mo eh. Kaya nga, tinuturo ko sa inyo. Ayan, no? Klaro ang sinabi dyan sa creation pa lang. So God created man His own image. In the image of God, He created him, male and female. He created them. Perpekto na binigay. Kaya nga ako yung muso ko, kaibigan, hindi yan mananahimik. Pagbenta ang gusto ko. Bakit? Ang bunganga ay dinisign, kaibigan, para magsalita. Pero dalawa yung salita, kaibigan. Baka yung mga salita ay negative. Tama? And sad to say, kaibigan, maraming mga leaders na ganun. Na minsan, yung mga poison na hindi pwede na negative, sinasabi. Ako, proud to say sila, Glenn, alam nila yan. Paalis na ako sa kumpanya, hindi ko nga sinabi sa kanila eh. Ninang ko pa yung kanyang yung asawa ng nanay niya. Business center. Hindi ko nga sinabi na magtatayo ako eh. All of my network, kaibigan, never ako nag-feed sa mga leaders ko na magsabi ng negative. Kahit may bitin ako sa kumpanya or else mananahimik ako. Guys, prepare yourself to the great responsibility. Huwag mo i-ready ang sarili mo dun sa malaking pera at resulta. Dahil kaibigan, lahat yan ay temporary. Sige nga, ikaw kaya na leader sa tanungin kita ngayong hapon, kumikita ka ng 6 figures, 2 or 3 man o 4 man ang kotse mo, nagsusuot ka na branded na gamit, tapos wala kang may maikikwento na mahabang kwento para sa success mo kung paano mo ginawa. Ikaw mismo guilty. Tama? So ibig sabihin, nandun ka lang nakapokus sa income. Huwag. Hindi ganun. Ba't ako nandito? Ba't ko nilaban yung kumpanya? Guys, maraming opportunity na pwede sa labas na hindi mawawala yung mga nawala sa akin. Pero kaibigan, nandito ako at nilaban ko at still ilalaban ko hanggang sa paglaki na hindi ako titigil. Kasi bakit? Nasa puso ko yung mga tao. Bitbit ko yung pangarap ng mga tao. Hindi ko lang pangarap ang bitbit ko. Tandaan mo yan. Bilang leader, itatak mo sa utak mo ngayon kung gusto mo magsimula. Pag ang nasa utak mo income lang, distributor ka, isa kang kamote. Pero kung ikaw leader, kaibigan, tandaan mo, pagdating mo sa success, kaibigan, may kasunod yan. Yun yung significant na pag nawala ka, kaibigan, legacy ang pwede mong iwan. Thank you and good afternoon. This is the first day, second day tomorrow about the culture, and the third day, the ladder of success. God bless us all, my Sener Greens family.